Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Masayang araw! Ako po si Pastor Sammy Santos at ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Salamat po. We're not done yet. Yeah, that's right. Yeah, every praise. Magandang morning sa inyong lahat. Di ba, pag naririnig natin tugtog ngayon yung, lalo pag lalakasan mo yung music mo, yung iyong telepono, kung ano man ang ginagamit yung gadget dyan, o kaya naka-stereo kayo dyan, di ba, habang tumutugtog yan, napapakending kayo. Every praise! Araw po ng Wednesday, araw po ng mga magigiting na pastor ngayon. Iyo! Yung ika-apat na pogi ng pastor dito, abangan nyo mamaya. At huwag kayong kukurap. At Ayo! araw mo ng Wednesday, Hallelujah. Thursday naman Amen. dyan sa inyo, July 1. Yup! O July 2 naman sa inyo. July 2. Kamusta ang EDSA traffic dyan? Ayo! Malayo naman sila. Punong-puno pa rin. Ako yung mga nasa bandang Ortigas, kawawa naman dyan. At saka yung Doon mga... na daw sila titira. Oo. Utang na loob. Wow. Ay, naku. Pero hanggang ngayon lang daw sila po pwede. Hanggang itong araw na lang ito. 4 na araw lang atang permit nila di ba? Yung iba may mga trabaho din doon. Mahirap din. Oo. Ano, Kaambo, bati muna. Pasok. Ay, yo! Isang mapagpalang gabi sa inyo dyan. Maganda. Attorney Mamsi Siyempre. for today. Galing ako sa aeroplano eh. Nagpakain ng mga pasahero. Ayo. Diba? Yung mga stewardess, ang ganda-ganda nila pagdating sa aeroplano Yes. Uutusan mo sila. Sila magbibigyan ng pagkain mo, di ba? Ganun Amen, yung trabaho amen. Pero nila. ano ba So, yung mga good- stewardess maganda lang yung uniforme na tsaka mga... Pero dun sila sa loob. Pag sa aeroplano sa na loob. yan, kawawa Inuutusan yun. na sila. Ay, Kawawa sila. No? Ay, hindi naman ganun tawagin sila. Hindi ka nila papansinin pag ganun. Na-experience ko yun 2 beses. Oo, diba? Okay, so isang mapagpalang gabi sa inyo dyan. Papsi, Mamsi. Yes. Alam ko masarap ang inyong tulog, nakapagpahinga kayo. At ako din naman po ay nakapagpahinga ng Yan. medyo mahaba-habang oras. Ayan, Yes, kaya good. salamat sa Lord. Praise God. Binigyan tayo ng kalakasan. Isang mapagpalang umaga sa atin, Pilipinas! Ayan. Mag-stay tuned kayo dito sa iRadio dahil merong isang pang number 4 Yeah. Yun, no? na pogi sa iRadio. Kasi tandaan nyo, ang pinakauna si Pastor Kiko. Yun. Pangalawa si Pastor Andrew. Yun. Pangatlo si Pastor James. Yun. Pang-apat ako. Oh, kulelat. Siyempre, yung pinaka-pang-5 ang ating host, Kulelat. Kuya Ramon. Kawawa. Praise the Lord po! Kawawa Amen. naman. Ay, naku. Alright. Ma'am, si bate na. Okay, Ma'am, maganda. Maganda tayo lahat. Whether Yes. they like it or not. Ayan. Feeling beautiful. At least beautiful. Feeling lang. Ayan. Feeling gera. Hindi po. Oh, Maganda po talaga kayo. Ayan. Ayan. Pagod-pagod. Pero thank you. Pagod. Thank you Yes. sa kalakasan ng katawan. Alam, gaya Ayun. nga sabi ni, sino ba yung kaninang komedyante na yun?
Kakay. Si Kakay. Oh. Ah, Ay, si interview ni Kakay. Julius oo. Babaw. Galing. Ganda Yes. to sa sarili. ano, GG. Gandang-ganda ako sa sarili ko. Oo. GGSK. Pinapakinggan ko yung mga sinasabi niya. Napaghahandaan niya na daw ang future niya kasi Oh. wala nga siya asawa. Oh. Oo Sabi nga niya po. like meron na siyang insurance, Mm. health insurance, may HM na siya, meron siya life insurance. Wow. Meron yung kasi siya ang panganay eh. Sana all. Yung pamilya niya ay may bahay na, yung iba na Ay, pag-aaral ayos siya na, may mga investment siya. Yun ang Yung? pinaghanda niya. Kaya hindi siya nag-asawa. Yun. Yun. Ayun. Mabilis siya sa mga AFAM. Mga apam. Mabenta Yun, siya sa mabenta AFAM. siya sa mga AFAM. Aba. Pero sabi niya, Oo, kung ako'y mag-aasawa, Oh, foreigner. sabi niya ganun, ay AFAM. siguro din kung seryoso na. Nako. Sabi Yes. niya ganun. Mga beauty Ayun. ganun, mga exotic beauty kasi. Kaya, Exotic Oo, ay beauty. sexy siya, pero sexy siya. Sexy siya, no? Sexy. Ayun. Meron palang ganun, yung bang, pero siyempre hindi pa talagang nakakakilala kay Lord talaga yon. Yes. So, nagpapasalamat siya sa sarili niya. Ba, Yan. At kinaya niya. never too late. Yun. Kinaya Never niya. too late. Pero, siyempre ginagabayan siya siguro ni Lord. Ba? Kaya Yes. ganon. Pero nagpapasalamat siya dahil nagawa niya yon. Kaya nga, maraming Ganon. kababaihan dyan na yung iba, hiwalay sa asawa. Yung iba, ano man tawag dito? Hindi daw siya natatakot mamatay. Anong tawag dito? Kasi yung- naka-ready na siya. Teka muna, yung Single parent. Byuda, gano'n. Byuda, O, byuda. mga ganyan. Eh siya hindi talaga nag-asawa. Or single parent, ganyan. May pag-asa, may darating pang ano yan. Kasi Correct. ano siya, focus siya sa family. Ang baga, love is lovelier in a second time around. No, Yun. Pero siyempre si Lord muna ang yun na nga eh. first love natin. Yun. Yun ang pinaka-importante. Naging taga-ano siya ni Regine, di ba? Tsaka ni Leia. Taga-bihis. Oo. Bihis. Yun ang trabaho. Baka sinusubaybayan ninyong dalawa. Hindi, ha? kanina lang yan. Oh, talaga. Napanood rin ko ba rin yan? dyan ka. Kanina Napanood napanood ko ko sa po YouTube. kapon. Updated. Nakatulog ako pero pinapanood ko siya. Ako hindi ako nanonood ng ganyan eh. Kahit, Ito kahit yung naman ang kay pinapanood mo eh. kahit kayong kay Yung mga AI na naman pinapanood mo eh. Laude, kay Laude, hindi ko nanonood ng Siyempre, mga- iba ang gusto mo. Yung kahit yung pinapanood mo, ayaw ko rin naman eh. Ako gusto pinanood ko yung Ay, mga- food, yung mga Yung mga nagluluto. pinapanood yung mga AI. Yung mga nagre-repair, AI. mga Gusto ko nagre-repair. tao. Yung mga Yun. Yung mga DIY. Ala, alam mo naman ako eh, yun ang forte ko, yun ang gusto ko Siyempre, ako rin eh. Forte ko ba yun? ganun. Sabi mo nga, hindi siya talaga marunong, hindi siya handyman. Kahit yung doorknob eh. Yung ang shower namin eh, malalaglag na yung sweet eh. Hanggang ngayon, hindi pa nagagawa. Yung bubukas mong gano'n, matatanggal na yung takip eh. Sabi ko naman kay Ambo, hindi ako Ang karpintero. daming lalaki Oo. dito sa amin, walang gumagawa Ano nun. lang, pang-computer lang talaga. Ay kung nalaglag Computer yun, lang. kailangan pa bang Ah? hahayaan na lang natin. Ayan, hihinangin ko. Hindi, yung tornilyo lang malalaglag na eh. Wala nga mabiling tornilyo eh. Hindi, may tornilyo yun eh. Malalaglag na lang. Yun, nahulog yung Higpitan tornilyo. lang yun. Screwdriver lang yun. Anytime pwede nang bumagsak. Sabi ko sa sarili ko, bakit ako ang gagawa nito? Hayaan mo si Ambo ang gumawa. Trabaho nila yan. Sa akin dito sa nakaligo. Iska, taga-repair. Ayaw. Di ba may Sa Iska ganon? lahat eh. All May the ganon way. may ganon. Oho. Yeah. Amen. Bati na ta. Good morning, guys. sige. Morning, Morning, people. morning. Morning, Los Angeles. One more time. It's June 1. Wednesday. Welcome July sa Radio. 1. July 1. Umalis ka na sa July June. 2. July. At July 2 na. tulog na naman. At At hindi- syempre, Pasko na naman. Ayun! Ayan, panahon na naman ng mga yung mga dumudungaw-dungaw sa mga bintana Okay. at nangangarol. Hello tayo kay Grace Kabigtin. Ate Gracia! Gedli lang siya. Alam na daw natin Iyo. yun. Daming Rachel gatas Joy ni Terence Benitez. ngayon. Po. Ginaganyan ko yung tenga ko kasi pag nagaganyan, mas malakas ang pandinig ko. Aha. Pag sinanggal ko, parang iba yung mahina. pandinig ko eh. Yan. Okay, Rachel Joy Bonita.
Ate Rachel. Pastora Marivic Lejano Cruz. Ayun, oh, shout it out. Maridat Marivic. Damas. Galing mo. Nanay Jay Maridet. Tristan. Sister Maridet. Ayun, ang mag-asawa. Charmaine Rabago. What? Lala Charmaine. Carmina. Bing Pasqua from Dubai. Ate Bing Pasqua from Dubai. Pastora ba ito si Jane Samantha Morales Cornebo? No. I think Pastora yata eh. Hello po. Gedli na silip-silip lang. Si Iyo. Rejoice. Cauffield. Bah! Ayun, oh. Miss Salip-salip Rejoice. lang siya. Ayun. Ay, wag kalimutan. Nawala ka audio. Monkey. Wala audio? Ayan. Yan. Kailan lalapit ako sa ano eh. Okay. Magpakailan. Aha. Yan. Saya. Sa pag... Oo nga, yung church natin. Yung iba dito hindi naman na nanonood eh, pero okay lang. Anak ko ako, Ma'am Chini. Anak daw siya ni Ann MG. Yan, si Jane Samantha Morales Cornebo. Okidoki. Asa na yung listahan ko? Ayun. Okay, hello tayo sa Morong First Church of Nazarene, Christ the Living Stone Fellowship, World Teresa Church of the Nazarene, Sambahang Kristiyano sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene, Arenda Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God, Jesus is Lord, yay! Lamb Church, Covina Church, Cross Culture West Covina, Bethel Church Orani, Cross Culture nasa Canada ngayon, Jesus the Ultimate Savior City Mission, Love of Christ Christian Family Church, Life Transformation Fellowship Church, Christian Fellowship Church, JCTLM, Halang Nagubat Church of Nazarene, Jesus Christ the True Light Ministries, Philippine Pentecostal Holiness Church in Batasan, Jesus Hope of the World, Amazing Hope Christian Church International in Quezon City and Cebu, Light of the World Church of Nazarene, ayan, Face to Face Church, Jesus Reigns Global Ministry, The All-Sufficient Lord, LA Philnas, and the Exodus Christian Fellowship. Okidoki. Walang iba pang sasaya. Si Rachel ay sundo-sundo ulit sa school. May pasukan na pala dyan, no? Pasok ka na ng mga eskwela. Tagulang. Opo, 2 weeks na. Ayan. Pero Alam mo balita ko kinukumpis ka na ata yung mga cellphone, yung mga gadget ngayon. Bakit? So-surrender daw nila. Kasi gawa ng may mga pinanonood silang... Yung mga estudyante. Dapat lang. Hindi, ang mga cellphone naman pwedeng may restriction yun eh. Paano kung emergency? Hindi, restriction. Yun nga lang. Hindi, teacher. Teacher ang tatawag sa magulang. Dapat gano'n. Dapat naman ganun eh. Yung, kung Dapat lang. May emergency, yung parents, tawagan yung mga teacher. Normally naman ang mga teacher ang tumatawag. Yeah. Para, Buti nga may ganyan na. Nung araw kami, wala. Wala, Ang telepono natin, ma'am, yung lata na may sinulit. May crossline pa Kami yun. nga, nagka-telepono eh. Late na sa bahay. May connection pa yan. Kaya lang kami nagkaroon ng... May party line. Hindi. Kaya lang kami nagkaroon ng telepono lalo dun sa townhomes, dun sa Antipolo. True connection yon. Ibig sabihin, kailangan may kakilala ka para magkaroon ka. May contact ka. Ang contact namin nun yung kanang kamay ni Kuhangko. O, di ba? Sandali lang. Ayan na, pumasok na sa loob. Kailangan lang merong talagang magpapapasok sa loob ng
townhouse eh. Alam mo yung iba, Mhm. hanggat Yes. yung may-ari ay hindi gumagawa ng paraan na maglagay ng connection doon. Let's say yung mga kable, bali wala yan sa mga PLDT nung araw. Tapos nagkaroon ng Ayun. Bayantel. Naku, dalawang Ayan. telepono naman namin. One to sawa, pero wala pa akong cellphone noon. Ayun. Lately, huli na lang ako nagka-cellphone. Ah. Mga Ano yung unang 1990s. Anong unang cellphone mo, Ma'am Si? Hindi ko alam, Nokia? Motorola yata. Motorola? Ah. Cellphone ko na. Motorola, Nokia, ano pa ba yung Motorola isa? yata. Ako smart. Yung medyo, wala pang Ah, smartphone. Smart na ako. Hindi, yung generation nyo kasi hindi ko inabuti. Ganyan, ganyan. Oh, ang telepono mo yung ganyan, no? Yung parang radyo, Yung malaki. malaki talaga. Parang kaskasa ng yelo sa halo-halo. Nagkaroon ako noon, pero sa opisina. Yung mga nakukumpis ka lang ba? Ayun. Ayun, tapos mga anong tawag doon? Yung text messaging. Oh, yung pocket bell. Oh, may ganun ako noon, pero libre yun. Social yun nakukuha lang pagka namin meron sa kang mga ganun. Wala kayo sa nakukuha namin sa mga nahuhuli namin. Kami, Morse code ginagamit nung namin. Okay, hello kay Tita Connie Clemente at kay Nanay. Ayun. Ayun. Tita Tony. Si Ate Ami. Nandito po si Ate Oy, Ami. Oh, ganun. Wala pa siya. Ayan. Ayan, andyan na siya. Ayan, nakita ko. Ate Amy, nagpadala Bito! na naman ng ubus picture na, niya. ubus na yung pasalubong. Baka may natitira pa siya. May nasisingit pa. Kapal. Okay, kumusta po, Nanay Rosario Lisi? Alam mo na gusto ko Ayun! binigay niya yung mani na matamis na. Aha. Yung yung buo, yung bilog. Hindi. Oh, nandun. O yung bilog na ganon. Yun, masarap yun. Ano? Yan ang nasarapan ako doon. Matamis naman eh. Kaya lang, paminsa-minsa lang ang kagat. Minsan. Minsan, Elaine Gonzalez. Ayun! Yeah. Tilain! Kasi ano eh, sorry daw late siya kasi nandun yung boss niya. Ayun. Sino? Si Ate Elaine. Saan ba nag-work? Saan ka pala nag-work, Elaine? Ayan, dyan na sa Ayan, Gedli-Gedli. gedli-gedli. Sa May trabaho na gedli-gedli siya, lang. o, diba? Tanong niya. Oo. Basta may, Galing mo! may trabaho na. Ito sila, mga nag-work. Yan, pag nagsweldo yan, magpapansiti Cantoni na yan. Sweldo Pansiti Cantoni. Sweldo kahapon, di ba? Oo. Ayoko nga pala. Tapos At train auno. Nagpapapansit kanton yung mga yan. Oo. Maraming atraso sa akin to mga ito pag nakauwi ako. Ah. Papsi, libre mo kami. Hindi. Kayo, maglibre Kayo kayo. Kayo maglibre. maglibre. Yung mga may bagong trabaho dyan. Oo. Yan. Lalo na yung mga nasa gedli-gedli dyan pag tumama sa CP stick. Nako, panalo parate. Galing mo! Lagi Ang gulo pasok. siguro, no, pag nagkita-kita. Ay, sigurado. Nako, hindi mo na experience yung nagpunta kami doon sa sa Cubao, yung ano. Ayaw. Sa bahay, ano ba yun? Sa Cubao. Oh, yun. Yung ano, bahay, whatever. Yun. Nipahat ba yun? Hindi nipahat. Pa- Ewan ko. Opa. Basta yung ano, papaluto ka ng pagkain doon, yung mga seafood. Seafood. Sa farmers yun. eh. Yun. Sa Farmers Sarap Plaza. Oh. Oo. Turo mo, luto nila. Oh, masarap, masarap. Sarap. Yung mga seafood kasi dito, mahal seafood dito eh. Oo nga eh. Oo. Miss ko seafood. Nung isang araw, nagsinigang lang ako yung malalaking hipon. Sinamahan ko na Oy. rin ng bangus. Dalawang Sarap bangus nun. lang, saka 6 na hipon. Hindi pa namin naubos. Hindi pa Mga naubos. gulay. 2 araw na, tinapon ko na yung iba. Sayang. Hindi pa tinapon, nilagay ko tinanggal ako ng sabaw. Nilagay ko sa plastic, nakalagay sa freezer. Freezer. Para Yes. pagdating ng basura, doon. Tapos na siya. Kasi lahat ng mga fini-freezer ko para hindi Mabaho. babaho sa basurahan, mag-uubos. Oo, tama. Fini-freezer ko siya, pero naka-plastic siya. Huwag lang mapagkakamalang ulam at Ah. Dati meron. Eto, may niluto siya dati. Yung, alam mo yung mga taba, pinagtanggalan ng taba. Opo, Niluto opo, pa opo. niya. Then sabi ko, ano yun eh? Sabi ko, oh my gosh, yung mga taba talaga. Niluto niya. Puro taba. Noong pa yun. Taba. Mm-mm. Ayan, sino pa ba nandyan? Yun.
Si Nanay Rosario Leasing. Hello po, Pastor Sammy Pogi. Oy, number 4 lang po ako. Number 4. Ayos. Number 4 na Pogi Ayos sa yung iRadio. kategory yun, Yeah. kasama na rin yun. Walang number 1, number 2, number 3, o number 4. Pasok sa kategory. Kumbaga, Miss Universe. Miss Universe. So, pasok na yun. Ay, Ikembot mo. yung. Laki na electric fan ko. Pastor ako. Oh, ganda niya, Ma'am Tia. Galing, binigay sa kanya sa ospital. Di baterya lang. Gagal. Ang galing mo, no? Oo. Hindi, ano lang. Meron naman ako doon. Kaya lang, hindi naman di baterya Matipid yun. sa baterya. Asan nga pala yung electric fan ko maliit nun? Andun pa? Ayun, no? Yun, yung kulay red. Maganda yung de-charger lang, no? De-charge. Oo. Ito naman, baterya. Baterya. Yeah, Baterya presko siya. kanya. Konti lang. Kasi hindi kami nagbukas ng AC dahil hindi naman sobrang hindi na lamig. mainit. Tama lang. Ay. Alright. Sa gabi, malamig na. Malamig nga eh. Mhm. Mamaya ako mag-shampoo ng hair. Kasi sa gabi na ako nagsishampoo. Dahil alas 4:30 gising na ako. Maaga, ah. Tapos, Dito si Ate Estela. Ayan. sino? Stella Hamurabi. Ate Estela Oh, Amurabo. ayun siya. Ay, sana Hello. magaling na siya ngayon. Sister. Ayan. Sa inyo naman dyan, pag umuulan na sa hapon, mga banda. Muulan na po, yan. Ganitong umaga, medyo makulimlim. Yan. Ayan. Alam mo, gusto ko umuwi dyan kasi nasubukan ko. Nung namatay kasi ang mama ko, umuwi ako dyan ng October yata. Opo. Malamig. Tapos Malamig. umulan, enjoy na enjoy ako. Enjoy ka sa ulan, ano? Hindi kasi Naligo ako. ako. Kapatid niya, meron silang parang bahay kubo. Ayun. Sarap tumambay Galing, doon. Tapos may Sarap. karaoke doon. Wow. Oo. Kompleto. Kompleto. Tapos may ventilador. Nag-iihaw-ihaw pa sila doon. Oo. Napapaligiran Sarap ng to. mga halaman. Yun. Oo, nakaka-relax ka. Yung bahay ng kapatid ko, parang doon sa kabilang lupain na wala namang nagmamay-ari. So pumayag yung administrator ng subdivision. So nilagyan ng mga raming halaman. Di ba? May mga puno. May mga... May mga Ano yung nagsasalitang ano? may mga ibon, yung mga nagsasalita na ibon. Ba, yung parrot or Martinez. Boy, Hello, ganun. hello, gaga. Martinez po yun. Pangit, pangit. Sabi ko naman, lulutuin kita mamaya. Tigil siya. Ay, natakot. Pangit, sabi niya. Hello tayo kay John Burt, Kaasi, Colorado. John Burke. Taga yan, sa Pangasinan, yata. Ay, Masantos. Masanto si Ayun. Agil at si kayo. Ayun. Glenda May from Isabela. Isabela nga. Ayun, si Ate Glenda May. Naimbag na Ang bigat. ganda mo. Diba? Good morning, John Burt. Good morning. Okay. Sarap ganun, no? Tumambay ka sa yung mga kubo-kubo. Sarap. Ay, aho. Tapos Nakaka-relax. medyo naambon. Tapos ihigop ka na lang ng kape. Ay, sarap no, Kuya Ramon. Tapos may mga alaga doon yung caretaker na mga Sarap na na. ano ba yon? Manok. Mga manok, ano? Oh, tapos minsan doon kami nagkakainan, nag-iihaw. Okay, naghihigop ka ng sabaw ng tinola na maanghang. Ooh! Ay, ay. Sarap no. Oh, andyan na yung pinaka-pogi. Sina? Ay, Pastor Kiko Gonzales. Ayan. wow, eto na. Batiin na natin. Galing mo! Yung number 1 Pastor Kik. nagwaping. Yep. Ayan. Ay, Oh, walang kokontra, no? walang ko kontra. Meron akong napulot na Mamsi Papsi na joke. Oh, ano So, na? eto pakinggan nyo, dito lang po ako sa gilid. Tahimik lang para payapa. How is the weather daw in America? Sabi ni Bing. Sa umaga, malamig. Sa Malamig. hapon, medyo mainit pa Sa gabi, rin. malamig ulit. Sa gabi, malamig. Kaya lagi ako may jacket. Jacket. Meron akong jacket. Ano ka mo?
Yo, may napakinggan akong joke nung isang araw. Ay. Na, Teka muna, Ayoko. bago mo tuloy yan. Isang Sige po. station ID Station na ID tayo. okay, sige po. Sige. Malapit na daw gumaling si Maria Estela Hamorabo. Salamat daw sa prayer, Pastor Ambo. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto. Makakalipas ang ikapito ng gabi. Kami po live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A at Balanga, Bataan, Philippines! Mama Chuchu! seconds. na-delay da. Na-delay. Dapat dikit yun. Ano eh? Dikit. May sumabit eh. Sumabit nga, sumabit. Excuse me po. Sabi ko na nga ba, sasablay na naman siya. Ano yung sinabi mo kanina? Ano yun? Ay, meron ako narinig na isang joke eh. Natutuwa ako. sige, Sabi, sige. ay dito si Isko eh, pumasok sa bahay. Sabi niya sa asawa niya, kay Bebang, Bebang, may announcement sa gobyerno. Ano yon? Pagka mayroon palang 5 anak, bibigyan daw ng gobyerno ng 5 milyon. Sabi nga, Galing. nagulat si Bebang, paano yan? 4 lang ang anak natin. Sabi ngayon ni Isko, huwag kang magagalit ha, may pagtatapat ako sa iyo. Ano yon? Meron akong isang anak sa labas. O okay lang sa iyo, kukunin ko siya ngayon para maging 5 anak natin, para makatanggap tayong 5 milyon. Sige, bahala ka. Di pumunta si Isko, kinuha niya ngayon yung anak niya sa isang babae niya. Pag uwi niyang ganyan, pagkatok niya sa bahay, nakita niya yung anak niya doon sa loob, 2 na lang. Bakit? Sabi niya ngayon, Bebang, nasaan yung 2 nating anak? Ayun, kinuha na ng parehong naman nila kasi narinig din yung announcement. Pareho pala sila. Yung 2 pala yung anak, hindi sa kanya. Ayun, narinig din yung announcement. Walang iya. Iba-iba pala mga magulang. Pareho pala sila. Oo. Akala niya tatawa maisa siya. Sa mo na, pulot na naman yan. Ayan. Andiyan si Nanay Marichu Gamos. Ayan. Ayun, Nanay Marichu. Okay. Iba pala na. Okay. Iba pala magulang. Iba pala ng yun. dalawa. Iba yung ama ng 2. Talo sa Isko, isa lang sa kanya. Para na magkapera, no? Oo, para lang magkapera eh. Ayan, sabi ni Bing, hindi daw ba tayo affected ng heat wave? Boston is malayo sa amin. Malayo, Boston. That's another state, Chicago. Malayo. Ayan. East Coast yun eh. Pero ang California kasi, ang may pinakmagandang weather. Hindi sobrang init, hindi sobrang lamig. Kasi pa ang balita ngayon sa Boston, nagkakaubusan ng air condition at saka ng ventilador. Sa sobrang init. Doon. Samantalang dito, malamig pag madaling araw. Umaga, lalo bandang, ang work ko kasi malapit sa airport. Alam mo kasi yung lamig dito yung parang galing ng beach. Oo. Yung breezy. Parang ganun na malamig na kikilabutan ka. Malamig siya. Naka-jacket ako, 2 jacket pa nga eh. Mga ganun. Pero okay naman kami dito, Bing. Or okay si Mami, Oo. Yan. Ang masarap talaga dito sa California ay yung weather. Kaya yung weather. Lahat ng mga taga-ibang states, lalo sa East Coast, ang target nilang puntahan ay California. Although magulo lang, madami ng tao. Problema sa California, siksika na. Mahal ang bilihin. Kasi parang Maynila ba? Mas mahal dito. Nagdagsaan na lahat yung mga probinsya dito sa lugar namin. Parang ganon. Napuno. So, marami wala nang trabaho makuha kasi ang dami ng tao. Wala nang ang mamahal ng bahay kasi halos lahat nakuha na. Traffic. Yan ang mga naging cause niyan eh. Yung nilayasan nilang lugar, yun ang lumuwag. So, ang nangyari yung mga Californians naman, ang ginagawa, kung yung mga lumayas na nagpunta rito, sila naman na pumunta. Sila naman lilipat. Kasi mura yung... Mura naman doon kasi. Minsan walang tax. Doon ka papatayin sa tax. Dito pag mamimili ka, ang tax dito sa LA,
10.5% kada mamimili ka. Ganun. Yun. Mas mahal sa bandang Northern California, yung bandang San Francisco, mas mahal doon. Depende sa Sa lugar. ano naman, Alaska, tumira ka lang. Tumira ka lang, bibigyan ka na ng 10,000. $10,000. Titira ka lang ha. Tumira ka lang doon. Galing ha. At Ay, marami sobrang lamig naman yata do. May yung nga lang, talaga. Siyempre, puro yelo. Puro yelo. Sa Europe daw, natutunaw ang mga traffic lights. Ha? Ay, Depende sa sa init? lugar ng Europe, saan kayang banda yan. Sa Dubai, sabi ni Bing, sobrang init, nasa 50 degrees Aroy! Ay. centigrade. basa- Siyempre, Dubai yan eh. Basa kilikili ko dyan, siguro. Dito pag umiinit, dry. Ang sakit sa balat. Dapat nga ngayon, mainit na to eh. August. Yung June July, eh, mainit na dapat ang next June eh. month. Naku, Etong July hanggang August yan. next month. Sobrang init. Yeah. Aha. Sa amin dito, nung bandang February, March, April, May, ang init, ang tindi. Pambira, pagkakausap ko tuloy si Iska, pag tinaas kong ganyan yung ano ko, sasabihin niya, Eslaho Mahoba. Eslaho Mahoba. Sa sobrang init. Ay, sa France daw, sa France. Yung natutunaw ang mga ano. Traffic Sa lights. France. Oo. Tindi ng Iba na init, talaga, ano? iba na ang panahon. Yeah. Malapit na dumating si Lord. Gateway. Ayan. Yun. Kaya Yan. ready tayo. Yan ba ang Oo. iyong topic ngayon? A life of integrity. Of integrity. Ako, mahirap na tayong makakita niya. Yan ang pag-uusapan natin mamaya. A life of integrity. Yeah. Yes, opo. Ma'am si, Tungkol sa pamilya. Pero pinag-uusapan natin ngayon yung mga nangyayari sa kapaligiran natin. Yan. Sa mundo. Oo. Na, Wala ka bang? yan. Diba sabi niya? Napapansin. Dito lang sa atin eh. Hindi ko alam kung ano gusto nyo mangyari. Mhm. Yung pati mga religious group sumasali na rin. Ano? Masali na rin. Na nakikigulo na rin doon sa tungkol sa flood control scam na yan. Ang kailangan talaga ng Pilipinas is prayer. Yes, oho. Na ano pa Mas man ka. Mhm. matindi dito, Ma'am si, pati ngayon yung solar, yung kinakabit na solar sa mga bahay-bahay. Bay, kailangan mo palang ikuha pa ng license. Siyempre, Kuha may mo pa ng permit. permit. Dito may permit. Oo. Ganun din Dito po kasi nung una, dito wala eh. Ngayon, nagkaroon na ng permit. Kasi dadaan pa rin yan sa Meralco. Dito dumadaan Ayun. din yun dito. Kaya meron pa rin kaming binabayaran sa kuryente kasi Ayun. hindi lahat ng power sa bahay manggagaling sa solar. Ganun Meron ba at yun? meron pa rin manggagaling sa Meralco. Sa Dito Meralco. rin. Oo. Oo. Pero sa Pilipinas, meron silang sinatawag na power grid. Puputulin Power. nila yung linya ng Meralco. Yung pinaka main switch niya. So wala nang papasok na kuryente na manggagaling Meralco. sa Meralco na papunta sa bahay. Meron siyang solar panel tapos may battery, Battery. siya. Yun ang Ayun. ginagawa niya. Kaya mag-brown out man si Meralco, may kuryente pa rin yung bahay na yon. Pero kinakailangan yung bahay na yon well-maintained yung battery niya at saka yung mga solar panel niya. Kasi Yo. pagka medyo naiputan na dumihan yung mga Pinapalinis panels, yun eh. nangihina yun. Dito pinapalinis namin. Tsaka pagdating ng gabi, di ba, didilim na. Wala nang Aha. charge, hindi na nagcha-charge yun. O katulad nito, panahon ngayon na makulimlim. Ang hina ng kumuha ng kuryente yun. Yun ang Pag problema. umuulan-ulan. Yun ang problema ng mga power grid o yung may sariling power supply. Power supply. Kapag ka ganitong umuulan o kaya makulimlim parati, walang araw, hindi nagcha-charge yung solar nila. Kaya Solar. yun ang problema. Kahit damihan. Oo. Kaya ngayon magtitipid kayo ng isang bombilya ka lang siguro. Kaya nga po. Yeah. Yan ang mahirap din. Kaya, nako. Oo. Nung araw naman, sanay tayo sa gasera Ay, lang. oo. Saka sa- Nakakatuwa ngayon pag gising mo sa umagang itim ng ilong. Oo nga po eh. Itim. Alright. Ang itim, di ba? Pero masama yun, di ba? Carbon yun. Carbon monoxide. Hindi, kaya Medyo nga, may pumapasok. may pumapasok lang, kaya nga may buhok ang ilong eh. Oo, Yun ang nasasala. nagpe-prevent ng ano eh. Eh, Yes.
So, gagawin, tatapalan mo ng bulak, gano'n. Pwede rin. Hindi na huminga nun. Kaya nga daw, wag daw tatanggalin lahat yung balahibo natin sa ilong. Kasi yun yung protection. nagsasala. Protection o yan. mga Protection yan. Protection yan. Eh, pero, Kaya pumapasok pa rin sa lungs yun, di ba? Pag hindi. Hindi, yung mga dumi, yung mga alikabok. Oh, my gosh. Kaya usok nga napakagaling ng ni sigarilyo di ba? Ano ba nagkakos yung gasera, yung kerosene ba Yung yun? pinakamitsa. Yung mitsa nun, yun ang nasusunog eh. Yun ang nililipad ng hangin, yung mitsa niya. So, dapat pala alcohol. Pinakabasahan. Alcohol. Dapat ngayon, kaya nauso ngayon yung mga denatured alcohol, tapos bulak lang, and then itutusok lang, lalagyan lang ng asin. Umiilaw tsaka ba oil. yun? Opo, ako na-try ko po yun. Talagang Asin, oil, tsaka yung cotton Oil. buds lang. Yung alam ko yung Oo, oil, yeah. Langis, Oo, yung yun langis yung ng oil. nyog, pwede yun, di ba? Pwede yun, tsaka yung used oil, pwede. Basta hindi yung magandang oil, yung malinaw, hindi pa nagagamit. Yan. Edible Lalagyan mo oil. lang ng asin yung baso, then bigyan mo ng oil, pagkatapos yung isang cotton buds, itusok mong ganon, tapos sindihan mo lang ngayon. Yung apoy niya, yung liwanag niya, hindi siya maitim. Kaya wala kang Safe yun, safe siya. Malinis. Malinis. Safe yun. Yes po, opo. Yeah. Nung araw naman sa probinsya, nung malilit kami, meron kaming yung Coleman, na maliwanag. Ayun, may Coleman. bubomba mo yun, tapos may alcohol. Ano ba laman? Alcohol ba laman? no? Alcohol yun. Parang fluorescent yun, ma'am. Ano ba nilalagay doon? Si Pastor James, alam ba nuga nilalagay doon? Kaya... Andiyan si Pastor James. So, Pastor! Ayun! Pastor James! James! Ayun! Praise the Lord. Ayun. Yeah, yan ang Pastor James, nakasombrero ako ngayon. Kaya wag ka magbebenta. Siya ba bukas? Oo. Oh. Bukas yan. Oo. Bukas yan. Yan. Abangan natin. Ano siya bukas? Nakabarong. It's a Friday, which is Saturday. Oh. Si ano po, yung kakilala ko po, si Pastor John Ryan Reyes. Oh. Namit na natin yan dito. Namit ko na po yun last Kaso year. wala nga ako eh. Oo. Hopefully, hindi pa ako sure. Pero baka lang. Baka lang. Siya. Pag-usapan na Siya. natin tong topic mo. A Yes, life opo. of integrity from Proverbs 7. 7, 20 Ayan. verse 7. Opo. Tulad nga po ng sinabi ko, kanino ba natin makikita yung tinatawag na may integridad, di po ba? Marami kasing tao na hindi mo na makita yung ganyan, yung nabubuhay sa mga na may integrity. Pero tayo bilang mga Kristiyano, dapat mamuhay tayo ng may integrity. So yan ang itatalakay natin mga kapatid. Kaya mag-ready po kayo. Kuha po kayong notebook and ballpen, no? Bilang isang mga lingkod ng Diyos, kailangan diyan tayo lumalago pagka nagte-take notes tayo. Correct. Turo ni Pastor Yes po. James yan, yung See you later. Yeah, yung Opo. pag-aaral ng Bible. Yan, ganyan. Correct, oh. Pinapakita niya lang daw yung iRadio sa Bible study nila. Oh. Ayun. Okay, hello. Sa Bible Hello po. study ng Light of the World. Hello. Church Ayun. of Nazarene. Hello po. Ayan. Yun. Praise the Lord. Petromax Siyempre, pala muli yun. po. Isang mapagpalang tanghali na sa atin. Magtatanghali na sa Pilipinas. Yung mga nakikinig dyan. Shout it out kay Mami Irene Gabriel Manalo. Yes, nandiyan ba si Mami And Irene? siyempre, hindi pa siya nanonood pero Hindi pa. pagka Siyempre. nanonood siya ng replay, nababati ko na siya Ay, sa okay, replay. okay. Ayun naman. Okay. Hello, Mami Ayun. Irene. Ayun. Hello, Mami Irene. Good At morning syempre, po. yung ating mga call center na lagi kong nakakumusta, si Attorney with No Case at saka yung ating beauty pageant na number 1, si Pastora Marivic Lejano Cruz. Ayan. Yan, kung matulog alas 4 ng madaling araw. Walang tulugan Walang tulugan. Oh, grabe. Sabi ko, ako alas 12, hilong-hilo na ako, pero kayo gising na gising. No, ako, hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun. Pera mo. Alas Kaya, 10:30 pa lang, tulog na. Ganun ako noon nung galing akong Pilipinas. Maximum ko na yung Opo. 10:30. Alas 4, alas 5, gising pa ako. Umiyak na ako. Grabe, Gusto ano? ko na matulog. Ako, ang tindi nun, Ma'am C. Oo. ayoko nang ganun. Hindi. Sisira. Mahirap yung- yun. Kaya pagdating ng umaga, tulog ako. Walang Tulog kayo. pakinabang. Tulog talaga ako. Ay, teka muna. Pag-usapan na ito kanyang Sige, Pastor. Yung kanyang... Yes, opo. Yung
Amen. So, ayun po mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo ito yung aking pong tuturo ngayon at nawa ay pumasok agad itong aking tawag dito, PowerPoint. Ayan, ipapasok ko na pero ayaw pa rin magkita, ayaw pa rin mag-appear eh. Bakit kali? Every time, yan. In the name of Jesus, pumasok ka sa pangalan ni Jesus. Ayan, ayaw pa rin. Medyo Alright, so, bigyan mo muna ng time siguro kasi po. nade-delay. Yan. Oo nga po, nadidelay siya. Bigyan mo ng Oo. time. Pagkatapos maya't maya pagpahinga yung parang ano yung computer nire-reboot mo eh. Oo, ni-restart ko na 'to nung bago tayo mag-start. Ni-restart ko na siya. Ayan. Okay, ayaw pa rin siya, eh. Wala pa rin pumapasok. Hmm. Pero anyway, mga kapatid, salamat po sa Lord. At siyempre habang naghihintay tayo sa PowerPoint ko, Ma'am si Papsi, isang mapagpalang gabi sa inyo diyan Yes, at good isang evening. mapagpalang gabi sa isang mapagpalang umaga na sa atin. Okay? So tayo po ay sandaling yumuko at tayo po ay mag-pray mga kapatid, no? Panginoon naming Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Panginoon, salamat sa lagi naming taglay na lakas mula sa iyo at yung lagi kaming mamasigla, Panginoon. Salamat dahil sa pag-aaruga mo, nakakapagpatuloy kami, Panginoon. Sa biyaya at habag mo, Lord, nandito kami para maglingkod sa iyo, Panginoon. Nawa, Lord, yung mga pag-aaralan namin ito, Panginoon, ay lubusan naming maunawaan bilang isang Kristiyano na dapat namumuhay kami ng may integrity. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, yung mga nakikinig po dito, tagapanood. Salamat, Lord, dahil nakakapagpatuloy din po sila. Panginoon, lead me, Holy Spirit, lead us, teach us, and guide us. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan, alright. Wala pa rin. Ay, ito. Ayan na. Ayan. Ayan, tingnan nyo, Ma'am si Papsi, kung nakikita nyo na po. Yan, bumukas na. Bumukas na. Mm. Ayan. Sabi sa iyo, minsan ganyan, mabagal eh. Oo nga po. Ayan. Pero nakikita nyo na siya ngayon. Yeah. Yes. Life of Okay. integrity. Purple. Yes, opo. A Life of Integrity, mga kapatid. Yan po yung title natin, yung ating teksto mamaya. Lahat ng mga verses natin, ipapabasa natin, syempre, sa ating Mamsi. Ano po? Yung boses ni Mamsi na hindi ko makakalimutan. Ito po. Inyo. Tia Deli. Ito, Tia Deli. Ayan. Praise God. So, mga kapatid. Ay. So, ang hirap, Kuya Ramon, Ma'am C, kapag nakikita natin ang isang Kristiyano ay taliwas ang pamumuhay, taliwas ang ugali. Kaya nga sabi ni Pastor Tut sa amin, pag gaganon daw ang ugali ng isang Kristiyano, yung hindi nagbabago, hindi tunay na Kristiyano yon. No? Kumbaga nagpapanggap lang yon. So, a life of integrity. Ang buhay na may integridad. Yan ang ating topic. A life of integrity, ibig sabihin po nito mga kapatid, is choosing to be honest and faithful even when no one is watching. Because God is, yung Diyos ang nakakita sa atin eh. Kaya mga kapatid, ang integridad, ito yung pagpiling maging tapat tayo, matuwid, kahit walang nakakakita sa atin. Kahit nasa dakong ibang bansa ka, ibang lugar ka, ikaw ay nananatiling tapat sa Diyos sapagkat ang Diyos ang laging nakatingin sa atin. So kung tayo po ay isang Kristiyano, mga kapatid, dapat namumuhay po tayo ng may integrity. Kaya ang tanong dito, ang sagot, ayan. Kung nakikita nyo po, ang tanong, ang sagot, ayan, basahin nyo, mahirap bang mamuhay ng may integrity? Sasagutin po natin mga kapatid. Sa totoo po, ang sagot dyan, Ma'am si Papsi, mahirap po talaga. Mahirap mamuhay ng may integridad. Ngunit kaya may ngunit eh. Ngunit, ito ay posible sa tulong ng Diyos. Kailangan natin talagang hingi ng tulong ng Diyos para tayo po'y mamuhay ng may integridad. Kasi hindi natin ito kaya sa sariling kakayanan lang natin. Mahirap. Kaya lagi nating idadalangin sa Diyos na, Lord, tulungan mo po akong mamuhay ayon sa iyong katwiran. Tulungan mo po akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Mamuhay ako ng may integridad.
Sabi po rito sa ating pinaka-teksto, Ma'am C, ayan po, pakibasa niyo po. Ayan, next slide. Proverbs, NASB, tsaka MBB. Ma'am C, basa. Okay. A righteous person lives on the basis of his integrity. Blessed Yes. are his children after he is gone. Kung ang Yep. isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Tinutularan. Palakpakan Yes. po natin ang talatang ito ng Diyos na binasa ng ating Ma'am C. Okay, mga kapatid, kung nakita nyo, sabi, mapalad ang mga anak, no? Kung ang isang amay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Sino po ang sumulat nito ng Proverbs, mga kapatid? Walang iba kundi si Solomon. Si Solomon po na binigyan ng super talino ni Lord, no? Siya yung pinakamatalinong nabuhay na tao at wala nang makahigit pa sa kanyang katalinuhan. Siyempre si Jesus Christ, di ba? Hindi lang po ito patungkol sa isang ama, kundi ito po'y patungkol sa lahat ng mga mananampalataya ng Panginoon. Amen po ba roon, mga kapatid? Amen. Tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Ang Biblia po, Ma'am C, Papsi, mga kapatid ko sa iRadio. Actually, Ma'am C, Papsi, namiss ko po ito. Almost a month po akong hindi nakapag-share, no? Oh. Hindi ako nakapag-speak, opo, sa iRadio. Pero nandoon naman ako para magpasaya at mag-host dahil ako po yung nagagalak at sabi ko, Lord, thank you dahil binigyan ako ng opportunity ni Kuya Ramon, ni Ma'am C na makadagdag kasayahan at higit sa lahat, Amen. yung makapagbahagi ng salita ng Diyos dito sa iRadio. Kaya iba po talaga pagka araw-araw may iRadio kasi gumaganda yung ating pakiramdam, yung ating spirit na lilip up, yung mga problema natin, napapalakas tayo ng salita ng Diyos. Kaya Amen. manatili po tayo, mga kapatid. Huwag po tayong magsasawa na makinig ng salita ng Diyos dito po sa iRadio, yung platform na ginawa ng Panginoon. Amen! So, mga kapatid, ang Biblia po ay nagtuturo na pinagpapala po ng Diyos yung mga taong namumuhay ng may integrity, mga taong merong malinis na puso at tapat sa kanilang gawa at salita, mga kapatid. Next slide tayo. Ano po sabi rito? What is integrity? Ang nakalagay po dyan, mga kapatid, integrity equals honesty plus righteousness plus consistency plus trustworthiness. Yan. A person with integrity, mga kapatid, a person with integrity, ayan, kailangan nagsasabi tayo lagi ng totoo, mga kapatid. Although meron tayong mga sablay, pero kapag ikaw ay namumuhay bilang isang Kristiyano na may integrity, dapat nagsasabi ka ng totoo. Nung araw, Ma'am C, ako talagang, sabi ko nga, mahilig akong manahi, no? Katulad ni Pastor Ellen, nananahi siya literal. Ako po, mahilig akong manahi ng mga kwento-kwento na hindi totoo. Kaya yon. So, kailangan kapag ikaw ay namumuhay na may integrity, mga kapatid, kailangan nagsasabi tayo ng totoo. Yan. Di ba? Hindi tayo nagsisinungaling, mga kapatid. And then, lagi tayong tinutupad natin yung mga pangako natin. Keeps promises. Tinutupad natin yung mga pinangako natin sa anak natin, sa asawa natin, na mahirap kasi sa atin, 10 pinangako, 3 lang ang natupad, yung isa doon sablay pa, no? Kaya yung mga pangako natin, madalas napapako. Amen? Number 3 is, does the right thing even when it is difficult. Ginagawa mo yung tama, kahit mahirap, di ba? Nung ako po ay nagkaroon na ng komunikasyon sa Panginoon, napakahirap pong gawin para sa akin yung tama nung mga panahon na yun kasi talagang hindi ko pa mabitiwan yung aking mga maling gawi. Pero nung nabasa ko yung Bible at nung lumalago na ako sa pananampalataya, kailangan ko palang gawin ng tama kahit mahirap. Ma'am C, Papsi, ang hirap kong bitawan noon yung alak. Oh. Kasi araw-araw, halos lahat, pagka yung mga kasama ko sa work, pare, Kuya Sam, halika na, may tayo ngayon, tipon-tipon. Yun ang banding namin Kailangan meron kaming nakaharap na mga bote ng alak, hanggang madaling araw yun, Ma'am C. Papsi, grabe. Ang antindi ng aking karanasan, almost siguro sa isang linggo, isang beses lang akong hindi lango sa alak. O 2 araw lang. Yan. Talagang inuumaga po ako, Ma'am C, Papsi, sa aking paglalasing. Yan. Kaya naranasan ko po yung kinanta ko nung isang linggo. Mamaya paparinig ko po yun, ano po. So, yun po,
ang hirap pong bitiwan yung mga dati mo nang ginagawa at gagawa ka ng tama. So number 4, kapag ka ikaw ay namumuhay sa may integridad, you are the same person in public and in private. Mga kapatid, yung kahit walang nakakakita sa iyo, kahit nasa bahay ka, kahit nasa saang lupalop ka, iisa pa rin ang pagkatao mo. Amen? Hindi tayo nagpapanggap. Pareho ang kanyang pagkatao sa harap ng maraming tao kahit walang nakakakita. Mahirap yung nagpapanggap tayo, kunwari sa church ang bait-bait natin, pataas-taas ka pa ng kamay, hallelujah, praise the Lord. Pero pag uwi mo, nakikipagchismisan ka na, nakikisagap ka na ng wifi para sa mga latest na gossip sa show business, di ba? Merong mga ganyan, mga kapatid, pero hindi tayo dyan. Amen? Kahit walang nakakakita sa iyo in public and in private, you are the same person. Meron kang integridad. And number 5, lives according to God's standards rather than personal convenience. Ibig sabihin, namumuhay tayo ng ayon sa pamantayan ng Diyos kaysa sa pansariling kaginhawahan o kapakinabangan. Amen? Hindi tayo makasarili. Hindi tayo selfish. Kapag ka selfish ka, nako, malansa ka pag gano'n kasi selfish, nagtitinda ka ng isda. No, yung mga gano'n. Kaya support, Ma'am C, sa totoo lang, sa mga ginagawang paglilitis, no, sa mga paghuhuko. Kapag pabago-bago ang statement ng isang witness, di po ba nasisira yung kanyang credibility? Di ba? Hindi na siya pinaniniwala ang pagkaganon eh. Kaya ang isang taong may integrity, malaki ang kanyang credibility. Ulitin ko ang isang taong may integrity, malaki ang kanyang credibility. Ibig sabihin, kapani-paniwala ang iyong sinasabi. Amen? Amen. Kaya yung mga lingkod ng Diyos, kapani-paniwala yung aming mga sinasabi, yung ating sinasabi, mga kapatid. Kasi nagsasabi ka ng totoo. Amen? Amen. So, ang kabaliktaran, mga kapatid, pag hindi ka nagsasabi ng totoo, ang kabaligtaran noon, you are a liar. No? Sinungaling ka pag gano'n. At ayaw ng Diyos noon. Kaya yung credibility equals kapani-paniwala plus mapapagkatiwalaan plus maaasahan si Kuya Ramon yun, si Ma'am C, no? Si Kaambo, at saka tayong lahat. Yun tayo, mga kapatid. Kapani-paniwala, mapagkakatiwalaan plus maaasahan. Yun ang credibility. At iyon ang namumuhay ng may integridad. Halimbawa, a pastor's credibility is strengthened when he lives according to what he preaches. Mga kapatid, yung isang pastor, yung credibility niya ay tumitibay kapag nakikita natin isinasabuhay niya ang kanyang pangangaral. Kaya mahirap po sa isang pastor, ang galing-galing magsalita, o leader, or even Christian ka, ang galing mong magsalita ng Bible from cover to cover, alam mo, pero iba ang pamumuhay mo. Pag walang nakakakita, nagmumura ka, yun. Sabi, di ba, kailangang ipamuhay natin yung pinapangaral natin. Walk the talk, sabi nga. We walk the talk, no? Hindi yung pag nasa bahay ka ng iba, ang ugali mo masama. Ang sungit-sungit mo sa kapitbahay mo. Pero pag nasa church ka, para kang santo. No? Hindi ganun ang isang Kristiyanong may credibility or integrity. Sa madaling paliwanag, mga kapatid, ang integridad, ang ugat, yan. Ang integridad, yan yung ugat. Yung kredibilidad, yan ang bunga. Kaya kapag namumuhay ka ng may integridad, nagkakaroon ka ng kredibilidad sa harap ng Diyos at ng tao. Amen? Tulad din po ng sinabi ni Jesus Christ, ito po ating pong babasahin. Sabi po rito ni Jesus Christ in Matthew 5:8. Ma'am C, ito po, next slide po natin. Ma'am C, pakibasa niyo po. Okay, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Iyon Ma'am C, ang ganda noon. Sabi ni Jesus Christ himself, pinagpala ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya kapag ka malinis ang puso natin, at kapag pinikit natin ang mata natin at halimbawa kinuha na tayo ng Lord, matik yun mga kapatid. Makikita agad natin ang Panginoong Diyos. Now, dito po tayo sa puntos. Madali lang po itong sharing ko mga kapatid. Hindi po kayo maiinip, no? Kaya kung nagsasaing kayo,
may pinipirito kayong ulam, hinaan nyo lang ng konti ang apoy, mga kapatid. Amen? At pagkatapos yung iluto, padala nyo ako sa LBC. Joke lang. Okay? Kanina, mag-uusap kami ni Pastora Maribik. Pupunta daw siya sa palengke. Sabi ko kay Pastora Maribik, Pastora Maribik, pakipili mo na ako 1 kilong tilapia. Ipapaksiw ko. Okay, so mga kapatid, eto, sa points na tayo. Alright, so, ayan. Ayan. Bakit ang isang Kristiyano ay dapat mamuhay ng may integrity? Number 1, ang integrity ay nagbibigay ng personal confidence. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng tiwala sa sarili. Kapag ka ikaw ay may integrity, mga kapatid, hindi natin kailangang magpanggap. Hindi natin kailangang magsuot ng maskara. Ang hirap-hirap yata nun, di po ba? Hindi mo kailangang magsuot ng maskara para tanggapin ang ibang tao. Dapat magpakatotoo ka. We can walk confidently because our life is built on truth and honesty. Ano ibig sabihin nun? Ganda ng English na kakampo dyan, mga kapatid. Ang sabi po dito, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa sa ating pamumuhay dahil ang ating buhay ay itinatag sa katotohanan at katapatan. Kaya ang sabi po doon sa Proverbs 10 verse 9, Ma'am Shea, yan po, pakibasa niyo po yung nasa ibaba. Okay. Verse 9, people with integrity Yes. walk safely, but those who Yeah. follow crooked paths will be exposed. Iyon, basahin niyo sa Tagalog, Ma'am Shea, mas maganda sa Okay. Tagalog. Ayan. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit Yes. ang may likong landas ay malalantad balang araw. Amen. Nakita niyo malinaw na sinasabi ni Solomon. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Di ba magbuhat nung magkaroon tayo ng tamang ugnayan sa Diyos? Nung nandoon na tayo sa pagsunod ng may katapatan sa Diyos, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Ma'am Shea, Papsi, mga kapatid, ang sarap matulog. Kasi payapang-payapa ang isip mo. Wala kang kagalit, wala kang naaragabyado, lahat ng nakasamaan mo, pinapatawad mo. Yun ang sinasabi ni Solomon. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Saan? Sa puso, sa kaisipan. Ito ang kabaligtaran. Ngunit, papansinin niyo mga kapatid, kapag binasa niyo yung Book of Proverbs, lahat yan may contrast. Lahat po yan, pag sinasabi ni Solomon, ito ang buhay ng namumuhay kay Jesus, sa Diyos, ito naman yung hindi namumuhay sa katotohanan. Kaya dito, mapapansin nyo, ngunit ang may likong landas, sino yung mga likong landas? Ito yung hindi kumikilala kay Lord. Ay nalalantad balang araw. Ito yung maraming lihim na ginagawa. Pero biblically, mga kapatid, sabi ng Bible, walang lihim na hindi nabubunyag. Kahit napakatagal mong itinago yan, darating ang araw, matutuklasan yan. At sa Panginoon, lahat ng lihim natin, lantad yan sa kanyang mga mata. Amen? Ako po'y maraming nililihim din ng araw. Kapag nanliligaw ako at gusto ko yung babae, syempre magsisinungaling ako. Ay, single pa ako. Pero may asawa na ako noon. Di ba? Ganun eh. Ililihim mo eh. Kapag ka ikaw ay walang Diyos, ganun talaga. Mamumutawi sa puso mo yung kasinungalingan, yung hindi ka nagsasabi ng totoo. Pero salamat sa Lord, hindi na po tayo ganon. Amen? Kaya kung wala kang integrity, para lang tayong naglalakad sa madulas na daan, lagi tayong natatakot na mabunyag ang ating pagkakamali. But when we live with integrity, we stand on solid ground because our conscience is clear before God and people. Basahin ko sa Tagalog, mga kapatid. Ngunit, ang taong namumuhay ng may integridad ay nananatiling matatag sapagkat malinis ang kanyang budhi sa harap ng Diyos at ng mga tao. Number 2 na po tayo. Point number 2. Praise the Lord. Point number 2, mga kapatid, bakit ang isang Kristiyano ay dapat mamuhay ng may integrity? Number 2, ang integrity ay nag-iiwan ng lasting legacy. Yan ang maganda, mga kapatid. Yung meron tayong ipapamana. Yung iiwanan natin, ang maaalala nila yung marami tayong ginawang magandang alaala. Meron tayong lasting legacy na maiisip ng mga naiwanan natin, mga kakilala natin. Ayan si Kaambo. Kahit pala biro yan, pero makadiyos yan. Di ba? Amen?
Ayan, yung mga kapatiran ko na yan. Ayan. 'Di ba? Lahat tayo mga kapatid, meron tayong magandang ipapamana sa ating mga mahal sa buhay na ikaw, nung mawala ka, marami kang magandang alaalang naiwan. Yun ang tinatawag na lasting legacy. Ang pinakamagandang maiwan natin sa mga susunod na henerasyon, handaan niyo po mga kapatid, hindi pera. Kasi Ma'am C, sabi ko nga sa mga anak ko, siguro kung yumaman ako, at nakapag away-away pa kayo eh. Madalas ganyan ang nangyayari sa isang pamilya. No? Yung naiwanan ng magulang, mga ninuno, mag-aawayan yung kaperasong lupa, magdedemandahan. May napanood ako niyan sa Rapitol po para maangkin niya yung minana nilang lupain sa kanilang ninuno, pinapatay niya mismong sa sarili niyang kapatid. 'Di ba? So hindi diyan nakukuha yung mga magandang alaala. Hindi sa pera. Although maganda 'yun, lalo na kung ang iiwanan mo mga nagmamahalan. 'Yun naman 'yun. Okay 'yun. 'Yun ang advantage sa mga anak, mga pamilya na Kristiyano. Hindi rin napag-uusapan doon yung iwanan mo yung ari-arian mo o di kaya yung mga tagumpay mo. Our greatest legacy, eto maganda, mga kapatid, is our character. Yung naging mabait ka, kahit salbahe ka noon, pero nagbago ka, yun ang maiiwanan mo sa mga kakilala mo, sa mga mahal mo sa buhay. Si Papa, kahit nung una, basagulero yan, butangero yan, chismoso yan, pero salamat, binago ng Diyos yan. Ngayon, hindi na. Amen. Para na siyang santo. Pag natutulog, kamukha ni Judas. Joke lang yun. Maaring maubos ang pera. Tandaan niyo po yan. Maipamana yung mga ari-arian at makakalimutan ng mga medal or parangal. But a life of integrity continues to influence children, family members, and future generation. Ang taong namumuhay ng may integridad ay nag-iiwan ng isang pamana ng katapatan, kabanalan, na patuloy na nakakaapekto sa kanyang pamilya at sa mga susunod na henerasyon. Ma'am C, yung ating teksto, pakibasa niyo po Okay, saan dyan? sa Proverbs 20 verse 7. Oh, blessed are his children after he is gone. Yes, amen. Iyon po, pagpapalain o pinagpala ang mga anak na naiiwan kasi tutularan niya yung kanyang magulang, yung kanyang ama, yung kanyang ina. Ang isang magulang na namumuhay ng matuwid ay nag-iiwan ng pagpapalang espiritual na higit pa sa anumang material na kayamanan. Amen. Alam nyo, naalala ko, Ma'am C, Papsi, meron po akong pinsang po, yung tawag dito, yung nanay niya at yung tatay ko magkapatid. No? Paiksi natin ang kwento. Yung tatay nila, nagtrabaho sa agrarian reform. Noong mga panahon na yon, nakakakuha siya ng malalaking lupain, mga kumbaga parang illegal. So napatituluhan niya yon. Ibig sabihin, marami siyang lupain, ari-arian na nakatitle na nilagay niya sa isang kahadiyero. Yung tatay nilang iyon, 99 years old nung mamatay. Alam nyo, hinanap nila yung kahadiyero na yon. Nung makita nila yung mga titles, lahat sila nag-away-away. Lahat sila nagkaroon ng kasakiman. Magkakapatid po yun Kaya napakahirap kung ang isang pamilya, lalo na, walang tamang relasyon sa Diyos, tapos may naiwan na pamana yung magulang, sila mismo magkakaroon ng hidwaan, ng hindi pagkakaunawaan. Kaya ang mga anak o yung mga tatay, mga nanay na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tandaan niyo po, napakaganda yung maiiwanan natin na magagandang alaala sa ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid, number 3 na tayo. Bakit ang isang Kristiyano ay dapat mamuhay ng may integrity? Number 3, ayan, ang integrity ay may eternal rewards. Ito maganda. May gantimpala sa walang hanggan. Doon yun sa langit. Maraming taong iniisip na ang gantimpala ay dumarating lamang sa malalaking tagumpay na nakikita ng lahat. But God, hallelujah, God also notices the small acts of faithfulness that no one else sees. Ibig sabihin, alam ng Diyos, binibigyan niyang halaga, maging ang mga munting gawa natin ng may katapatan na kahit hindi nakikita ng sino man.
Kaya yung maliit na bagay na mga ginagawa natin sa ating kapwa, no? Pero may katapatan sa Diyos, kitang-kita ng Diyos yun. At may reward tayo pagdating sa langit. Yung naitulong mo sa kapatiran mo sa iRadio, kahit maliit na bagay lang yan, pambihira. Pero may walang hanggang kapalit yan pagdating natin sa langit. Kaya, Ma'am si Papsi, sa totoo lang, ako dito ko po naobserbahan, napakarami po sa iRadio Natex o baka buong iRadio talagang napaka mapagbigay, no? Naranasan ko 'yan sa ibang mga kananayan na nakakasama ko rito, mga pastor, yung pagbibigay natin na bukal sa puso. Ako nararamdaman ko, Ma'am si Papsi, sa totoo lang, kayo po, ang dami ko pong blessing sa biyaya ng Diyos na i-share nyo sa akin. And I give glory to the Lord. Sabi ko nga, Lord, thank you. Kasi nung ako po yung nakaka-receive ng mga blessings sa iRadio, mas lalong lumapit ang aking kalooban. Mas lalo kayong napapamahal. 'Di ba? Ang sarap ng gano'n, 'di ba? Yung kukumustahin ka ng mga kapatiran mo sa iRadio, "Kaambo, oh, kumusta ka na? Halika magmeryenda na tayo," 'di ba? Gano'n pa lang nakaka-touch na, lalo na kung papa-LBC mo yung paladustos o di kaya papalala mode mo, 'di ba? Yung mga gano'ng simpleng maliit na bagay na akala natin, pero may katapatan sa Diyos, ginawa mo na 'yun sa Panginoon at may katumbas 'yun ng eternal rewards. Amen? Alam ng Diyos lahat yan. Kaya ang number one audience natin kapag gumagawa tayo ng maganda, kahit hindi maganda, no? Kahit gumawa ka ng pangit, si Jesus Christ ang number one audience natin. Kaya wala tayong maililihim. In Matthew 25:21, sabi po rito ni Lord, ayan, Ma'am C, pakibasa niyo po sa Matthew 25:21. You are a good and faithful servant. Because you were faithful with small things, I will put you in charge of greater things. Amen. Sa Tagalog, Ma'am C, ayan po. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." Amen. Nakita niyo yun. Napagkatiwalaan ka sa maliit na halaga. Pagkakatiwalaan tayo sa malaking halaga ng Panginoon. Alam niyo, isa nga sa pinakamagandang madidinig natin kay Lord pag humarap tayo sa Kanya, yung katagang yan yung well done, good and faithful servant. Yan ang, pag narinig mo pa lang sa Diyos yan, ay pambihira. Grabe, napakasarap yung tatanggapin ka, papapasukin ka ng Lord. Well done, good and faithful servant. Bawat maliit na kabutihan na ginagawa natin, mga kapatid, bawat salitang nagpapalakas ng loob, bawat pagtanggi natin sa mga tukso, pag-iwas sa kasalanan, at bawat lihim na pagsunod natin sa Diyos, tandaan nyo, merong walang hanggang gantimpalayan sa langit. Hindi po mawawalan ng saysay ang mga ginagawa nating kabutihan. Integrity, next slide po tayo. Ayan. Integrity is not only about what people see. It is about who we are when nobody is watching. Amen? Praise the Lord. Ang integrity daw po, Ma'am si Papsi, mga kapatids, ay hindi lamang pinapakita sa harap ng mga tao, Yes. kundi nahahayag sa ating tunay na pagkatao kapag tayo ay nag-isa at walang nakakamasi. Kapatid, ano ang ugali natin? Ano ang karakter natin kapag wala na tayong kaharap na iba? Lalo na kapag wala tayong kapwa na Kristiyano na kaharap natin. Ano kaya ang ating ugali? Ano ang way ng ating pananalita? Ano yung way ng ating pagkilos? Tandaan po natin, God is watching us. Ma'am Si, anong kanta natin dyan? Iyon. Yun ba yun? Opo. God is watching us from a distance, di ba? Nakikita tayo ng Diyos. Yes, from a distance, di ba? Ang Diyos nakatingin sa atin. Pinapanood niya tayo, mga kapatid, kung ano ba yung ugali natin kahit walang nakakakita. Kasi bakit? Merong nakakakita, yung mata ng Diyos. Amen. Ang integrity ay hindi nasusukat sa ating reputasyon, kundi sa ating tunay na pagkatao. Reputation, next slide. Hallelujah. Reputation is
what people think we are. Integrity is who we really are before God. Ang reputasyon ay kung ano ang iniisip ng mga taong tungkol sa atin. Ang integridad ay kung sino talaga tayo sa harapan ng Diyos. Sino nga ba tayo, mga kapatid, sa harap ng Diyos? Maaring makita ng mga tao yung ating reputasyon. Ngunit, ang Diyos na nakakakita ng ating tunay na integridad. Ngayon, mga kapatid, sa totoo lang, Ma'am C, sa tuwing iisipin ko, sabi ko nga sa inyo, sa isang linggo, nung panahon, nung ako'y mabata-bata pa at the age of 25, 27, no? Alam nyo, tuwing isipin ko at babalikan ko yung buhay ko noon, actually, wala talaga akong integridad. Sira po ang reputasyon ko noon, lalo na sa loob ng bahay namin. Lagi akong pinapagalitan ng nanay namin. Ang tamad-tamad mo, wala kang ambag dito, ganyan. Isa kang black sheep dito sa pamilya ko. Kaya naging layas ako noon Ma'am C, sa totoo lang. Lumalayo ako, umalis ako yung mamirmi sa bahay namin, no? Ganun ang buhay ko. Suwail po ako sa nanay, sa tatay ko. Nung magkasakit lang sila, doon ko sila nabigyan ng pagpapahalaga sa akin. Nung araw nga po, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, hating gabi, hindi ako umuwi sa bahay ng susuray-suray, gegewang-gewang sa daan dahil sa kalasingan. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, yung dating sirang-sira ang pagkatao ko, thank you sa Lord, binuo ako ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. So, mga kapatid, last week, wala po si Ma'am C. Alam ko yun Pinarinig ko yung kantang ito. At allow me, ayan na, English yan allow me. 2 words lang yun, allow me. Hayaan nyo kung, Ma'am C, Pap C, mga kapatid, na kantahin ko ulit yung isang awitin na ito tungkol sa isang lasinggero na nagbago. Yung dati kang manginom, inuumaga ka sa daan, susuray-suray, pero salamat sa Lord, na-realize mo, mali yung ginagawa mo. Kaya ang title ng kantang ito, Ma'am C, Pap C, mga kapatid ko dito sa iRadio, Ngunit Ikaw Lang at Ako. Yun yan. From the tune of Muli, alam niyo yun, Ma'am C, yung Muli ni Rodel Naval, yung Araw-Gabi, Ayaw diba? yan. Yun, opo. Ito, binago kayo ng letra. For the glory of the Lord, mga kapatid. Ito, sa Diyos po ang papuri. Medyo bubuelo muna ako, medyo mataas tong kanta ni Rodel Naval na ito Inom muna, Pastor. Ayan, ayaw na ako. Glog. Ayan. Okay, ito yan. Nakinig po kayo, mga kapatid. Short lang to. Ngunit ikaw lang at ako, ibig sabihin si Jesus lang at ako. Hating gabi, habang ako'y naglalakad, sumusuray, gumegewang sa gilid ng daan. Dahil sa aking sobrang kalasingan, di ko na maisip kung saan ang uuwian. Kailangan ba ang inuman at lasingan sa lahat ng okasyon na aking pupuntahan? Hahayaan ko ba na palagi lang ganyan? Pag-uwi sa bahay, masama ang pakiramdam. Chorus na tayo. Bakit di ko baguhin ang estilo ng aking buhay kung habang panahon ay palaging ganyan? Ang buhay ay mawawala ng saysay at kung nagkamali sa Diyos, patawad ang pagsamo ko. Panginoong Jesus, naririto ako, ngunit ikaw lang at ako. Si Jesus lamang at ako. Praise the Lord. Alright! Hallelujah. Ayos. Alright. Salamat sa Diyos. Pasuray-suray. Pasuray-suray. Suray-suray. Yan ang buhay natin. Ewan ko sa inyo, mga kapatid. Pareho Pero lang, talaga. Pastor. Pareho lang, opo, di ba? Lasinggera. Lasinggera. Pero binago ng Diyos. Umuwi madaling araw na. Oo, umuwi madaling araw na. Laging hating gabi. Yeah. Kaya ang isa pang stanza ko dito, yung pagka inulit ko yung ano niyan yung number 2, yung kailangan ba ang inuman at lasingan sa lahat ng okasyon na maraming pulutan. Di ba?
Yun ang gustong-gusto ko eh. Yung maraming pulutan. Kaya pag uwi ko sa daan, hindi lang suray, mamsi, pati yung blow-blow. Yeah. Di ba? Oo, kasama yun. Kasama yun. Kasama yun. Tumatawag ka ng uwak, Wak! Oo. Nang itik. Mabuti, nang itik. Gabing-gabi nag-uuan na tinatawag may uwak. Sabi nga, tumatawag ka daw ng uwak tsaka itik. Talaga ang sakit dito. Ang tagal kong naranasan yun, Mamsi, Papsi. Kahit pero sa Rinola biyaya- nga ako, uwak, sabi ko sa Rinola. Ako nga po sa Inodoro talagang nakaganon ako pero lahat yan ay nakaraan na ng buhay natin. Amen. Ang mahalaga, mga kapatid, nagkaroon tayo ng tamang ugnayan sa Diyos. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Alam nyo, nung napunta ako sa lamay ng bayo ko, siyempre nandoon yung mga iba't ibang tao na nakakasalamuha ko. Sabi ko nga, pagbukas pa lang ng Red Horse, asiwang-asiwa na yung ilong ko. Oh. Pati yung yung Alfonso, yung Emperador Lights. Wow. Talagang hindi ko na. Pero dati gustong-gusto ko yun, Papsi. Pero ngayon, bubuksan pa lang yung takip Talagang pag nalanghap ko na, wow, kadiri, di ba? Pero hindi naman po ako hindi naman ako ganun kasanto. Pero mga kapatid, umiinom din po ako mga kapatid. Nag-shot din po ako ng red wine. Ayan. Red wine. Mga 1 to 2 shots po pagka may nagregalo sa akin na red wine Yeah. o di kaya yung sparkling wine. Ayan, mayroon po akong pang rito, yung baso na pang 1 shot lang. Opo, bago matulog. Kaya mga kapatid, salamat sa Lord. Yun po yung buhay ni Kaambo. Open book na po talaga ako sa inyo. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos. Binago niya ako. So ang tinitingnan po ng Diyos sa atin, ang hinahanap ng Diyos, tandaan nyo, yung mga taong nananatiling tapat kahit walang nakakakita sa atin. Amen? Amen. Pinagmamasdan tayo ni Lord kung namumuhay ba tayo ng may integridad. Mga kapatid, next slide na po tayo. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Ayan po mga kapatid, sa bawat every choice to be honest, faithful, and obedient becomes a testimony of God's work in our lives. Sa bawat pagkakataong pinipili nating maging tapat, mapagkakatiwalaan, at masunurin sa Diyos, ipinapakita natin ang kanyang kapangyarihan kumikilos sa ating buhay. Mga kapatid, kapag pinili po nating mamuhay ng may integrity, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan sa puso, magandang impluwensya sa iba kasi nakikita nila yung buhay natin, talagang namumuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. At meron tayong katiyakan na nalulugod si Lord, si Jesus Christ sa ating buhay. Kaya kapag nakikita niya tayo, namumuhay tayo ng may kapakumbabaan at nilalakaran natin yung katwiran ng Diyos, ay pumapalakpak ang mga anghel sa langit. Proud ang Panginoon sa atin. Amen? So bakit tayo mamumuhay ng may integrity, mga kapatid? Yung points natin, Amsi, pakibasa nyo nga po yan. Ang integrity ay nagbibigay ng personal confidence. Ang Yun. integrity ay nagiiwan ng lasting legacy. Ang Yun. integrity ay may eternal rewards. Amen. Praise the Lord. So, yan yung 3 puntos na pinag-aralan natin ngayon, mga kapatid. So, salamat sa Diyos. Ayan po ang tatandaan natin. Mamuhay tayo dapat ng may integrity. Kaya, mga kapatid, next slide na ulit tayo. Okay, napunta na sa conclusion. Ayan, ang buhay na may integrity ay may 3 dakilang pagpapala. Number 1, mga kapatid, is confidence for today. Kumpiyansa para sa kasalukuyan. Number 2, legacy for tomorrow. Pamana para sa susunod na henerasyon. And number 3, rewards for eternity. Gantimpalang walang hanggan. Mamsi, pwede niyo bang sabihin sa ating mga mahal na tagapakinig, nasa Konklusyon na tayo. iyo. Salamat sa Konklusyon Panginoon. na si Kambo. Yes, conclusion na si Kambo. Amen, amen, hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Ito lang po yung aking short conclusion. Ayan po. Mga kapatid, hindi man laging madali yung pagiging tapat. Actually, Ma'am si Papsi, sabi nga, pwede tayo maging tapat sa 1 araw, 2 araw, 7 araw. Pero after ng 7 days, minsan, hindi na tayo nagiging tapat, di po ba? Madaling sabihin po yun na tapat tayo sa Diyos. Pero tinitingnan po ng Diyos kung totoo nga ba ang ating katapatan. Ito ang landas na nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Kapag meron tayong
tapat na pagsunod sa Diyos. Pinagpapala tayo maging ating pamilya at karangalang mula sa Diyos. Mga kapatid, let us choose every day to live honestly, faithfully, and consistently for God's glory. So, live a life of integrity every day. Amen. Hindi lang yung isang araw lang, pagkatapos hindi ka na mabubuhay ng integrity. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos, nakaraos po tayo. And I thank the Lord. Ang akin po, to God be the glory. Nakita niyo po yan si Kaambo. Iyan. Praise God sa buhay po ni. Salamat po sa Diyos, nakakapagpatuloy po tayo. Sabi ko nga, Ma'am C, napakalaki pong opportunity yung binigay sa akin dito sa iRadio. Through you, Papsi and Ma'am C, dahil from 2022, Ma'am C, Papsi, tinitingnan ko, Tagal na 4 na taon na pala. Yes po, ganun lang. Pero napakarami po na nangyari sa buhay ko. Amen. Na-develop din po yung akin pong pagpipreach through iRadio, sa totoo lang po. And then, mas nahasa ako sa paggawa ng PowerPoint kasi na itatranslate ko sa English, sa Tagalog. Kasi nga laging hinihingi ni Brother Jeremiah. Pastor Sammy, will you translate it in English? Sabi niya gano'n sa akin. Eh, gusto mo sa Russia pa eh. Kaya I give glory to the Lord. Ma'am C, salamat po sa Diyos sa buhay niyo, Papsi. Mga kapatid, thank you so much, and to God be the glory. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Siyempre, malaking blessing ka sa iRadio, Pastor. Ay, thank you po. Yan, Thank you hindi po, lang Ma'am C. marami, sa lahat. Opo. O, di ba? Yes po, opo. Malayo ka Salamat pero po. ang dami mong kaibigan. Yes, opo sa, nga. sa Grabe. buong Pilipinas at sa Amerika. Hindi lang yan sa, Kaya nga po doon sa distrito mo lang eh. Oo. Oo. Marami kang napapasaya at marami kang Salamat po sa Diyos. nababahagian ng Oo. salita Sa ng bagay, nung Panginoon. una natin siyang Opo. nakita, nung unang Mm. nag-check-in Speak. ka, sabi Opo. namin dalawa ni Ramon, uy, may dating to ah. May Sabi- potential. may potential. May potential. May dating Salamat sa po. tao. Pero during that time, medyo hindi pa hasa-hasa. Oo, pero Opo, hindi pa. may hatak na siya sa tao noon. Yeah. May discernment ka na Oo, may hatak Opo. na. na meron kang potensyal na Oo. maging pastor. Although Ay, thank hindi you so much, hindi mo Lord. pa sinasabi ni-reveal yung buhay mo noon. Oo, may But- Opo nga potential. po. But slowly nade-develop. Slowly. Yes At, po, opo. lalo't- Lumuwag yung pakiramdam ko, yung kalooban ko, nung ma-share ko yung life ko Amen. dito sa Oo. iRadio. Thank you. Oo. 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 Salamat po sa Diyos. Salamat sa Lord sa buhay mo, Kuya Ramon. And Ate Okay. Karin. Sa mga kapatids ko dito, thank you so much. At ito Salamat na po. yung si attorney without case. Ayan na. Ayan na. Diyan na kinakabahan si Manny Pacquiao. Oh, eto. Ayan na. Should Alright. Christians, especially pastors or leaders, participate in politics? Oh, Oh. That's a very good question. Oh. Grabe. All right. Can you change the question? O I will ignore your question. Joke lang, mamita. Ang ganda-ganda ng tanong po yan kasi tinanong ko na rin yan. Kami po sa JIL, inaalaw po ng aming pinaka-pastor na pinakamataas, si Brother Eddie Villanueva, na pwede kaming mag-join sa politics. Bakit kamo? Kasi kapag ka nakaluklo ka, may takot ka sa Diyos, maiaayos mo yung paglilid mo sa mga barangay mo, di kaya sa bayan. Kaya ka humabol siya ng presidente, di po ba? Maging senator. So pinapayagan niya kami. Pero mga kapatid, ito lang po sa akin. Para sa akin po sa akin pananaw lang. mhm. Siguro po hindi na po ako sasali sa ganyan. Mm. Hindi na po ako sasali. Kasi mahahati yung ano mo yung paglilingkod mo Mag-focus ka na lang sa ministry mo, sa church, di ba? And yun ang natutunan ko sa Assembly of God nung ako po'y nag-aral sa Bible School. Sa Assembly of God po kasi ako nag-aral ng Bible School Sila po talagang hindi nila inaalaw yung mga mananampalataya ng Diyos doon sa Assembly of God na sumali sa politics. Bakit? Kasi magulo yan Magulo, may stress lang yung mga pastors, etc., etc. So yun ang sinabi sa Assembly of God. Kung ang JIL ay sumasali o pinapayagan na sumali sa mga politics dito po sa AG, hindi po namin inaalaw yan. So nasa sa iyo naman po yun, Mamita, kung ikaw ay lingkod ng Diyos at nandyan ka sa barangay mo at inaano ka, inuudyo ka ng mga kabarangay mo, ay,
Mamita, baka pwedeng umano ka, sumama ka, sumali ka sa halalan, ikaw ang iboboto namin. Mm. Hingin mo yung gabay ng Diyos kung talagang Mm. naaayon yun. Amen. Yun lang po may isasagot ko sa tanong ni attorney with no case. Oh, meron pa. Dalawa pa to. May kambal yun, At may kambal. ba yan? May May kakambal. kambal pa. Sige po. Speaking of integrity, when fellow church members malign someone, should Christians step away and defend them or speak out your opinion? Yes. Anong ibig sabihin ng malign? Malay ko dyan. Yun nga eh. Hindi. Tagalogin. Hindi. Tagalogin. When? Malign. Malign. Madali Ano lang ba yung yan. spelling ng malign? Opo. Okay. Okay. Alright. Sige, ayan po. Itatagalog natin. Malign. Ano yung spelling, Ma'am C? Oh, MALIGN. GN. Okay. Malign yan eh. Ayun ang Malign. alam ko. Ah, Malign. opo, oo. Okay. Malign is... Unfair. Unfairly Yes, criticized. naninirang slandered. puri. Mhm. Yes, oh. Yan. Naninirang puri. Ayan. Actually, sabi ko nga, ang turo sa atin ni Pastor Toots, pagka ang isang Kristiyano na sinasabing, I'm a Christian, pero yung ugali niya pangit, naninira sa kapwa, nagiging judgmental, tamad na Kristiyano, hindi totoong Kristiyano yon. So anong gagawin natin? Sa isang tao, sa isang Kristiyano, na naninira sa kanyang kapwa, mag-step back ka lang ba? Papabayaan mo na lang ba siya? Mhm. So bilang isang kapatiran, kausapin natin siya. Sabihin natin yung kanyang pagkakamali. Remember mga kapatid, sabi sa Bible, kapag ang isang alam mong tama ay hindi mo kinorek, nagkakasala ka. The two kinds of sin of commission and sin of omission. Ang sin of commission, alam mo nang mali o alam mo nang mali yung ginagawa at sinasabi ng kapatiran mo, hindi mo pa tinama, nagkakasala ka noon. Parang lumalabas noon, kinukonsinti mo siya. Yung sin of omission, alam mo nang tama, hindi mo pa ginawa. Pero yung sin of commission, mali na, ginawa mo pa. Yon. Kaya kung ako sa iyo, Mamita, kung ang isang kapatiran natin, kapatiran mo, ay mayroong medyo magaspang na ganong pag-uugali, naninira ng kapwa, nagmamalain, meron pa nga dyan, nagchichismis eh. Kausapin natin, lalo na kung ikaw ay leader. Sabihin nyo sa pastor, kami ganun po eh. Actually, yung elder nga po namin, Ma'am Sid, dumating po eh. Dumating na po siya. Dumating na. Emergency po kasi namatayan po siya ng kapatid. No? Before, hirap na hirap kaming magsalita sa kanya na ganon, ganyan siya. Kasi nga siya yung may-ari ng church. Pero we thank the Lord. Nung mabanggit namin sa pastor namin, siguro nahipo yung puso niya. Ayan, ngayon, ang ganda ng kanyang mood. Hindi na kami naaway. Opo. Praise God. Kaya nung nagmano ako nung isang last 2 weeks ago, Ma'am Say, after ko mag-preach sa church, sa pulpit, lumapit ako sa kanya kasi kadarating niya galing ng Amerika. Ako na po nagpakumbaba, nilapitan ko po siya at inabot ko po yung kamay niya para magmano. Hindi niya po ako pinagmano, pero hinawakan niya yung kamay ko ng mahigpit. Habang nagkukwentuhan kami, ayaw niyang bitawan yung kamay ko. Ibig sabihin, naramdaman ko na okay na siya. Nagpakumbaba na siya. Ayun. At gusto ko sanang yakapin at halikan, kaya lang baka machismis kami. Kaya hawak-hawak ko yung kamay niya. Tapos sabi ko, salamat po, nakarating kayo dito ng maayos at mapayapa, sabi ko sa pulpit. So doon pa lang, may mga pagkakataon, yung mga kapatiran natin sumasablayan. Even tayo, sumasablay din tayo eh. Suriin natin yung puso natin, yung kapatiran natin ganon, kung pangit ang ugali, pwede pa naman natin silang i-correct. Kausapin natin yung pastors, yung leaders, at sabihin nyo sa kanya yung dapat niyang gawing tama. Amen. Sana po naunawaan mo po, Mamita, yung napakaganda mong tanong, at dahil Eto. dyan, walk away. Ito, yung number 3 na ano niya, makaka-relate ka dito. Yes po. How do we handle or respond when a pastor or elder uses the pulpit to personally humiliate a church member? Oh, yun. Yan. Yan. Yan, ano. Iyan, ang gandang tanong niyan, ano? Pambihira. Marami Pambihira. ako nakitang ganyan. Oo. Correct, Ma'am Say, Walk Ma'am away Say. na lang. Walk away. Walk away. Let go. Ako po mismo, naranasan ko yan. Oh, diba? Hinumiliate ako. Opo. Oh. Ginudge ako. Mismo sa pulpit. Lahat ng kapatiran ko nakatingin sa akin. Nakayuko po ako. Ang ginawa ko na lang po para hindi po ako masaktan at para hindi lang makitang umiiyak ako. Lumabas po ako.
Doon po ako umiyak habang nakayuko po ako, nagpe-pray po ako. Kasi sabi niya kasi sa pulpit, "Oh, lati ka rito ng hindi kasal, walang papel, na hindi kinasal ng pastor, pare, hindi na pwedeng tumayo sa pulpito." Pwede niyo naman akong kausapin, ako lang yun eh. Wala namang iba eh. Kaya sabi ng pinaka-secretary namin, lola niya yun eh, lola niya. "Lola Tess," ay sorry na, banggit ko yung pangalan. Sana po kinausap niyo na lang po si Brother Sammy. Huwag niyo lang pong i-announce diyan sa pulpito. Ela na, nangyari na. Damage is done. Nasaktan na ako. Pero sabi ko, "Lord, bigyan mo ako ng pagtitimpi." Naranasan ko yon. Alam niyo mga kapatid, isa sa natutunan ko sa Bible School, wag na wag naming gagamitin ang pulpito para parinigan, para i-humiliate, para i-judge yung mga tao. Yeah. Ayaw ng Diyos yun. Ginagamit mo yung pulpito para sirain. Alam ko, merong na-share sa akin si Ate Glenda May. Ate Glenda May, grabe. Hindi lang siya nakapag-church, pambira yung preaching ng pastor, patama sa kanya. Aroy. Siya lang yun. Nga ho. Nakayuko lang daw si Ate Glenda. Tuwing mag-church siya, ganun pa rin ang sinasabi ng pastor. Hindi niya daw alam kung galit na galit sa kanya o pinipersonal na. Anong ginawa na Ate Glenda? Sabi niya, "Kuya Sam, Pastor Sam, anong gagawin ko po? Ipag-pray po natin. Kung meron po kayong pwedeng lipatan, kung pwede lang, kung hindi naman po kayo nabibless." Kasi sabi ko sa kanya, "Huwag mo nang patulan yung pastor nyo. Huwag mo nang sagutin. Magpaalam ka lang ng maayos." Ewan ko po kung nakalipat si Ate Glenda May. So may mga ganong pangyayari. Ako po bilang pastor, bilang isang lingkod ng Diyos, ayoko rin po dumating sa punto na sasabihin sa akin ng mga kapatiran, "Oy, wag mo naman akong ganunin." Kasi, pero may ganito Papsi Mamsi, merong mga pinapangaral ang pastor na hindi naman ikaw ang pinupunto. At yun ay pinupunto sa lahat. Ibig sabihin nun, pinapangaralan ka, gusto kang i-correct ng Diyos sa mali mong ugali. Kasi nung una ko pong pagkakadalo sa Born Again Christian sa JIL, yung pastor namin, sabi niya, "Meron ika dyan, inaakay mo na rito sa Panginoon, ayaw pa rin, umiinom pa rin, na ganun pa rin ang ugali." Akala ko ako yun. Sabi ko, "Tong pastor na ito, mamaya paglabas mo, uumbagin kita." Kasi akala ko sa akin yun eh. Parang rema yun. Oo, ganun po eh. Kasi ako, inano na ako, niyayakag na ako ng kapatid ko, pero ayaw ko pa. Sukat sinabi niya yon, "Meron ika dyan, mga tao." Hindi niya mapinupunto yung pangalan. Ako yung parang tinamaan. "Yung pastor na ito, mamaya paglabas mo dito, uumbagin kita." Ganon. Pero yung pala, yun po ay patungkol sa mga tao na talagang gustong i-correct ng Diyos. Kaya ang ibig ko lang din sabihin, huwag naman tayo maging sensitibo masyado. Baka meron lang na-share yung pastor o naipangaral at tinamaan ka, huwag mo sabihin, "Akin lang to." Hindi. Para sa lahat yon. Maging sensitibo din minsan sa mga pinapangaral, pero huwag po tayong masyadong matampuhin. Kung nakapakinig tayo ng ganong aral ng pastor, tanggapin natin sa puso natin. And then kung meron tayong kapatiran na gano'n, or pastor na nagsasalitang gano'n, parang hinahamak ka, pwede naman natin silang kausapin. Ang lahat ng bagay ay nadadaan sa usapang malumanay. Amen? Kaya yun po yung maisasagot ko doon, Ate Mamita Lala. Yes. Yan. Meron Yes, pa amen. dito. Meron pa. Sige po. Medyo sana. Pinupog tayo ha. Galing kay Maridet, "Is it right that the other people's fault to make a person turn bad? Is it have to blame the other people for someone turn into wicked? If the other people did something that makes someone to be a bad person?" So in other words, ito yung mga yung Umaalis. fault ng iba, parang inaano sa ibang tao. Yun na ibig niya Yes, sabihin. Parang Biniblame. sinisisi sa Parang, iba. sinisi sa iba para siya'y lumayo at maging Is it mahina. have to be blamed the other people for someone who Oo. turned into wicked? Nabiblame ba Yeah. yung ibang tao sa pagiging, yung wicked? Wicked. Wicked. Maging Siya? Masama. O masungit. Ganun. If the other people Sama. did something that makes someone to be a bad person, ano masasabi mo, Pastor? Oo nga, Biniblame kasi- sa ibang tao yung pagiging, kung ano man yung ugali ng isang tao. Kung mayroong mang pangit na ugali ang ibang tao o mismo ikaw, wag mo sisihin, wag mo silang sisihin, wag mo ring sisihin ang sarili mo. Ang gusto ng Diyos, idulog mo sa kanya kung ano yung mga
pangit mong ugali at magpabago ka. Gaya ng narinig ko kay Ma'am Si noon, naalala ko noon eh. Kung ikaw ay nagkakasala at gusto mong mabago yung kapwa mo, dapat ikaw muna. Oh, syempre. Dapat ikaw muna sa sarili mo. Dapat ikaw muna yung magpabago sa Diyos bago mo baguhin yung ugali ng kapwa mo. Bago mo sila ituwid, dapat yung sarili mo lang. So tayo bilang mga Kristiyano, wag nating ibibintang, wag po nating sisihin yung kapwa natin. Bakit ako nagkaganito? Kasi yung iba dyan, actually yung parang pagkakaintindi ko dyan, yung nawala sa paglilingkod sa Diyos kasi natisod, umalis sa pangit ng ugali ng mga kapatiran, ganyan. May mga ganong pagkakataon eh. Natisod, nag-backslide. Kasi bakit? Pangit ang ugali ng isang kapwa mo Kristiyano. Ngayon, tingnan mo sarili mo, baka meron ka ring pangit na ugali. Huwag mong isisisi sa iba. Bakit ka nagkaganito? Bakit nanghina ka? Ang lagi dapat natin talagang kakausapin mga kapatid, walang iba kundi ang Panginoon. Kung nakikita mo may diferensya yung kapwa mo, panalangin mo siya. Pero masigit sa lahat, ipanalangin mo yung sarili mo na ikaw ang maunang matuto, na ikaw ang maging unang ehemplo ng kapwa mo mananampalataya, lalo na kung leader ka. Kaya ako po mga kapatid, ang hirap po, kapag nasa church ako, even dito sa pinopost ko sa Facebook, nakikita nila, tinitignan nila kung nagkakamali ako. Minsan meron po akong kasama mga classmates ko, nagiinuman sila, ako naman, hindi naman ako umiinom. Kaya lang may bote ng alak sa harapan ng lamesa ko, nakuna ng litrato na i-post. Ay, si Kuya Sam, umiinom na pala ng alak. Patay tayong bata dyan. Di ba may mga ganong bagay eh. Kaya kailangan talaga mag-iingat tayo. Bilang mga mananampalataya ng Diyos, mga kapatid, nagkakasala ka, nakasala kapwa mo, suriin mo sarili mo, bago mo ituwid yung kapwa mo. Manalangin tayo sa Diyos, magsisihan natin yung mga mali natin, at maging lumakad tayo ng may katuwiran sa pangalan ng Panginoon. Yun lang po may babahagi ko kung nagkaroon man, kung tama ba yung aking sagot, Sister Maridet. Sa susunod, Tagalogin mo na lang. Pinahirapan pa. Pinahirapan mo pa ako. Kaya sabi ko kay Sister Rachel, sabi ko, Ate Rachel, yung kukuhanin mong kasama kong pastor, ay i-briefing mo yan. Kasi last time, nagulat siya sa mga tanong, English pa. Hindi siya nakapaganda. Kaya na ano siya noon eh, inalalayan lang ni Kuya Ramon eh. No, naalala ko yun. Kaya, mahirap po, lalo na ngayon, Kuya Ramon, Papsi, na-deliver ko yung salita ng Diyos. Pagkatapos, ito na yung mga tanong. Diyan kami kinakabahan. Pero sa biyaya ng Diyos, yung Holy Spirit naman, ang gumagabay sa atin. Take two ba sa bukas? Take two po, pangalawang beses pa lang po bukas. Ayan. Abangan po natin. Yan po yung batang pastor from Bulacan. Ayan. Kamukha siya ano siya Moreno eh. Kamukha ni Richard Gomez nung araw eh. Pogi yan. Oo. Marami ako mga kapatiran na ka-fellowship ko, mga pastor, mga guwapings. Last question to. Sige po. Yung reputation and integrity. Yung reputation, sabi nyo, reputation is what people think who we are. So, in other words, kung ano yung impression lang sa'yo ng ibang tao. Yes. Pero not in reality na ganun ka ba talaga? Yeah. Diba? Unless merong ikaw ay isang taong may integridad na gumagawa ka ng something na kabutihan kahit hindi nakikita ng ibang tao. Kasi it's between you and the Lord only. Yep. Diba? Amen. So, ang reputation is parang hindi ganun kaganda. Yun lang ang iniisip ng tao sa'yo. So, Tungkol pwede sa kang ikaw isang balat kayo. Maaring ganun minsan. Yung sinasabi mo kasi impression yun eh. Hindi, reputation din eh. Ito yung sinabi ni Pastor kanina eh. Minsan kasi tingin mo sa isang tao, First impression yun. first impression mo siya. First impression. Ito, reputation eh. Yung reputation, ito yung matagal mo nang nakakasama. Pero nakikita mo siya, parang meron siyang ginagawang kakaiba. Kumbaga, parang nagpapanggap siya na maayos ang reputasyon niya. Yun ang So ngayon, reputation niya. mag-iisip ka ngayon tungkol sa kanya. Pero yung integridad, ito kung sino talaga tayo sa harapan ng Diyos. Kaya kapag meron kang integridad sa buhay, lahat yun gaganda. Reputasyon, personalidad, pati nga impression sa iyo, nakikita agad na mabuti ka eh. Pansinin niyo po, Ma'am si Papsi,
kapag meron akong kausap, pag meron kayong kausap na mga tao, kahit hindi mo sabihin, ay hindi kita kilala, pero the way he talk, yung, ay salamat po sa Diyos, praise the Lord. Di ba, doon mo malalaman, ito, maka-Diyos to. Maayos ang reputasyon nito. Kasi nagsasalita siya ng, salamat po sa Diyos, nakilala ko po kayo, salamat po sa Panginoon, nandito po kayo, di ba? Amen. So, binigyan po tayo ng discernment ng Lord. Malalaman at malalaman natin kung ang kaharap natin ay totoo or hindi totoo. Yes. Amen po. Yes po. Ako po, ganun po. Tayo po lahat dapat maging ganun. Amen. Salamat po sa Lord. Hallelujah. Yan. Alright. Kaya Thank you. importante talaga ingatan natin ang ating integridad. Integridad. Yan. Yes. Kasi pag nasira yung integrity natin, wala nang magtitiwala. Kahit anong Yes, sabihin mo, opo. lahat ng sabihin mo mali. Wala na. Sabagay tayo Mali. rin ang gagawa nun eh. Kahit hindi dapat nakikita ng tao. Tsaka may respeto tayo sa kapwa. Like yung munting bagay, let's say, meron tayong nadaanan na basurang maliit, kahit na balat ng candy, dinadaan-daanan mo yun. Walang pumupulot. Edi, gawin mo na, pulutin mo na. Tingin mo na. Di ba? Oo. Kahit walang Yeah. nakakakita. Kasi parang Yes, yun eh. Yung parang naano ka walang dinadaan-danan lang, parang Correct. sinisipa-sipa lang hanggang sa mapuntan mo. Sipa lang. Oo. Kaya Yan, nga, oh. maliit na bagay, pagka ginawa Yeah. mo yon, aayon sa Diyos, nakikita ng Panginoon Malaki yung mga yun bagay. sa kanya. Oo. Malaki yun, yes. So, maliit na Diba, bagay. sabi mo Kaya dun sa mahi- small things, Opo. parang nagiging malaki sa Malaki, Panginoon. opo. Panginoon, nagkakaroon yun ng eternal reward sa langit. Yes, yes. Ano man ang ginawa nating may katapatan. Kaya sabi ko nga sa inyo, Ma'am Si, Papsi, yung nare-receive kong biyaya sa iRadio, sa mga kapatiran ko dito, kapag nagbibigay tayo ng blessing sa mga kapatiran natin, mas talagang gumagaan ang pakiramdam at kalooban natin sa bawat isa. Amen. Kasi ang sarap noon yung nakakatanggap ka, tapos nagbibigay ka din, di ba? Kaya gabi-gabi mapapanaginipan mo yun eh. Lord, thank you. Kasi hindi mo akalain, meron kang natanggap na biyaya, unexpected blessings. Pagkatapos, after 2 days, 3 days, after a week, meron na naman, di ba? Mas napapalapit yung ating kalooban sa bawat isa. Kasi bakit? Generous tayo. Amen. Yun ang maganda din. Isa pang ikinasisira ng isang tao, yung reputasyon pagdating sa sira ka sa pera, yan ang pangalagaan Ay, natin. nako. Kung tayong masira sa pera. Number Totoo one po yan. yun. Number 1 po yan. Yung ako po, Ma'am Si, Papsi, sa totoo lang, kahapon po may nag-message sa akin. Isa ko po siyang kakilala before, nung ako'y namumuhay sa Makamundo, pero na-born again din siya. Nanay na siya. Sabi niya sa akin, paring Sami, o brother Sami, tawag niya sa akin, may sakit ako ngayon, chronic kidney disease. Tapos CKD. yung dugo ko, ganito rin daw ang dugo niya. So, sabi niya sa akin, kung baka nakakaluwag-luwag ka dyan, baka meron ka dyan na pwede mong ibigay sa akin. So, nag-isip ako. Naisip ko, totoo kali itong tao na ito. Nung kinonfirm ko sa kapatid niya, na kaibigan ko din, oy, Joseph, sabi ko, itong kapatid mo nag-message sa akin, nangihingi ng ganito, ganyan. Ay, Kuya Sam, nahack yung account niya. Anong pinupunto ko dito, mga kapatid? May mga tao po na talagang sabihin natin nagpapanggap, no? O di yan nagkukunwari. Isa lang yung ginagawa nilang pinapapangit nila yung kanilang reputasyon. Gagawa sila ng pangit para lang kumita ng pera, para makapanghutot. Doon ang wag na wag nating gagawin. Kahit sa mga kapatiran natin, sa totoo lang, ako po, sa biyaya po ng Diyos, sabi ko nga kay Iska, ayokong mangungutang ka sa mga kapatiran ko. Tandaan mo yan. Dahil inalis ko sa bokabularyo ko yan. Kung between and debt, yun talaga ang pag-uusapan. Critical. Pwede tayong lumapit. Pwede nga tayong lumapit kay Papsi, kay Mamsi. Pero yung pangailangan natin, yung halimbawa, wala ka lang budget sa araw na ito, huwag kang manghiram, huwag kang mangutang. Gagawa ng paraan ng Diyos. Amen. Sabi ko sa kanya, huwag mong sisirain yung pangalan natin dahil lang sa pera, utang. We know, mga kapatid, naintindihan naman natin talagang yun ang pinoproblema natin araw-araw. Pero sabi ko nga, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, unahin nating daingan ng Panginoon. Unahin nating daingan. Hindi ka adakibo, pautang naman. Diba? Lalo na kung di ba kung ang hihinga mo ng tulong ay maluwag sa pera, di po ba? May nag-o-offer na nga sa akin, sabi ko, hindi po, kaya po naman po namin gawin ng paraan, tsaka na lang po. No? May mga ganung bagay, iwasan po natin na wag po tayong masira.
tungkol sa pera. Dahil yung reputasyon natin, pag nasira ka na dyan, Lana, makikilala ka na nila. Sana po ay nakatulong po yung sinasabi ko sa inyo kasi po hindi lang po ito para sa akin kundi para sa ating lahat. Alagaan po natin yung integrity natin. Sabi nga ni Kuya Ramon, pag nasira na integrity mo, reputasyon mo, wala nang maniniwala sa iyo. Bilang lingkod ng Diyos, maging mamuhay tayo ng may integridad. Yun lang Amen. po, Ma'am Si Papsi. Salamat sa Diyos. Amen. Thank you. Amen. All right. May Thank mga ano ba tayo, announcement or prayer request? Prayer request. Siyempre, continuous healing kay Ramon. Oh, nga Yes pala, po. praise report, tinanggal na yung aking ano rito, IV. Wow! Wala na yung IV ko. Oh. Praise the Lord. Hallelujah. 9 Salamat days. sa Diyos. Tapos na yung kanyang Kanina natapos yung tinanggal kanyang na. antibiotics. Antibiotics. Ito nyo, Papsi. Yes, kumikilos ang Diyos sa buhay nyo kasi nga may pinapagawa pa si Lord sa iyo, tsaka kay Ma'am Si, tsaka sa ating lahat. Kaya yung pinagdadaanan nating mga medyo naging critical, tinetes lang tayo ni Lord. Ayo, Kung bahagi hanggang lang saan yan tayo. ng testing of faith, sabi nga. Yes, Ma'am Si, opo. Kaya salamat sa Lord, Papsi. At ito na, nandiyan na yung recovery mo na talagang unti-unti Unti-unti. pinagagaling ka na ng Diyos. Amen. Opo. Amen. Yan naman po yung lagi naming panalangin sa iyo. Tsaka kay Ma'am Si, siyempre. Ma'am Si, nagtatrabaho. Ang daming Bumabiyahe sumasakit ng sa Grab. katawan ko. Ito, kumbaga sa kotse ito, maraming kumakalampag. Marami na kumakalampag. Kailangan i-overhaul na, no? Wear and tear na. Yung katulad kagabi, kagabi ba yung nanigas yung paa Nanigas ko? na naman yung... Nanigas na. Ano yung sa panga niya? Ma'am Si, Hindi, yung buti paa, hindi yung nagla. paa. Hindi, yung paa. Ay, yung paa. Kala ko Paa panga. ko. Kala ko panga. Hindi, paa, sakit. Lagi. Oh. Lagi Sakit, dito. Bago mag-eye-radio din kahapon yung ganun. Nagiging ano na ngayon yung kanyang paninigas ng mga paa niya, naging madalas. Pero ang paniwala ko kasi, Opo. hindi ibibigay sa akin ni Lord tong trabahong to na walang Correct. dahilan. Kasi hindi naman ako hindi ako nag-asam. Although sandali lang to, but Opo. makakatulong. Sabi Correct. ko, kaya yon sabi ko, may paggagamitan. Kahit Yes, paano. amen. Yun. May paggagamitan. Hindi naman ganong kalakihan, pero malaking bagay sa mga tao. Malaking bagay. Matutulungan. Yun. Yung sinasabi ko. Sa iRadio, bubuhos ng blessings. Yun. Amen. Hallelujah. Ayan. So anyway, Ma'am Si, Papsi, salamat po sa Lord. Tayo po ay magko-closing prayer Oh, yes. na. Yes. Oo. Alright, so sige po, tayo po ay magbigay muna po tayo ng malakas na clap offering kay Yes. Jesus Christ. Hallelujah. Salamat po sa Lord sa pag-stay inyo, mga kapatid, sa pag-tune inyo hanggang sa dulo ng ating programa ng iRadio. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Hallelujah. We give you glory, Panginoon. We give you praise. Hallelujah, Lord. Ikaw ang aming Diyos na pinaka makapangyarihan. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang kapantay. Salamat, dakilang Diyos, sa araw po na ito sapagkat meron naman pong tumatak sa isip at puso namin na itinatak mo, Panginoon, na kami pong mga lingkod mo, kami pong mga mananampalataya mo ay dapat mamuhay ng may integridad. Bagamat, Lord, palagi pa rin kaming sumasablay kasi nandito pa kami sa imperfect world. Pero hinihiling po namin, O Diyos, na lagi mo kaming iko-correct. Holy Spirit, lagi mo kaming gagabayan at sasabihin sa amin na kami po ay nagkakamali, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng kahalagahan po ng integrity. Lord, help us to live with honesty, purity, and faithfulness in every area of our lives. Panginoon, tulungan mo po kami na maging kapareho ang aming pagkatao sa harap ng mga tao at sa lihim na lugar kung saan ikaw lang ang nakakakita. Na kahit malayo kami, Lord, sa aming tahanan, wala kami sa church, ganun pa rin ang ugali namin. Baka Diyos pa rin kami, baka tao pa rin kami, Panginoon. Hallelujah, Lord. Holy Spirit, guard our hearts from compromise and temptation. Hallelujah, bigyan mo kami ng malakas na faith para makaiwas kami sa mga hindi magagandang gagawin namin, lalo na yung mga tukso, Panginoon. Lalo na yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong paningin. Naway maging mabuting halimbawa kami sa aming pamilya, sa aming mga kapatiran, sa aming mga kapitbahay, mga kaibigan at sa susunod pang mga henerasyon. Salamat, dakilang Diyos, at tinataas ko po sa iyo, Panginoong Sus, ang aming Papsi, ang aming Mamsi, Panginoon, nakikita niyo po ang kanilang pagpapagal. Sinabi mo, Panginoon, our labor shall not be in vain. Lord, thank you sa programa po ng iRadio.
Ibinigay mo sa amin ito, Lord, para mas lalo kaming mahasa sa iyong mga salita, para mas lalo kaming ma-equip. Salamat sa mga pastors na nagbabahagi ng mga salita mo rito. Tinataas ko po silang lahat sa iyo, Lord. And Lord, especially Lord, yung complete healing and recovery ng aming Papsi Ramon Pascua. Panginoon, hinihiling po namin, O Diyos, yung kanyang magandang kalusugan, si Ma'am si Lord, Panginoon, in the name of Jesus, Pascua family, ang pagpapala mo, Lord, ay lagi mong ibubuhos sa kanila pong mag-asawa, Panginoon. Protectionan mo po sila laban sa masasamang tao. Salamat dakilang Diyos at tinataas ko din po sa iyo ang bawat tagapakinig dito. Hindi ko man sila babanggitin isa-isa, Panginoon, pero nakikita mo silang lahat. Halos karamihan dito, Panginoon, yung mga kananayan. Nakikita mo sila kung paano sila nagbibigay ng effort para makapakinig ng mga salita mo through iRadio. Kaya Lord, ang aking dalangin para sa aming lahat, yung guidance mo sa amin, yung protection mo sa amin, yung provision, Panginoon. In Jesus' name, bless the iRadio family. Bless Pascua family at lahat ng mga pastors, Lord. Lalo na po, Panginoon, yung bumiyahe pong pastor namin, si Pastor Toots, Sister Oyi, na bumiyahe po papuntang Canada. We pray, Lord, yung kanilang traveling mercy. And Lord, we pray, Panginoon, also, ang patuloy ding kagalingan ng aming Mami Irene Gabriel Manalo. Panginoon, minsan nakakaramdam pa rin siya ng masamang pakiramdam sa kanyang physical body. Lord, kung kami lang, Panginoon, ang magagawa po namin ay idulog siya at ipanalangin, Panginoon, at padaluin mo sa kanya yung spirit of healing, complete healing and recovery para kay Mami Irene Gabriel Manalo. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, okay na po si Ate Estela Hamurabo. Lord, thank you sa kagalingan binigay mo sa kanya. At sa lahat ng mga kapatiran ko rito na dumadaan sa mga problemang pisikal and also, Lord, sa problemang pinansyal. Lord, lahat ng ito dinudulog po namin sa iyo. Problemang emotional, spiritual, and also, Lord, problema sa relational, sa mga relasyon sa kaibigan, pamilya, kapatiran, Lord. In Jesus' name, Lord, ikaw ang Diyos na nag-aayos ng lahat ng mga kaguluhan. Kaya Lord, sa iyo po kami sumasandig dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan na aming sinasamba in spirit and in truth. Maraming pong salamat. Ano man po yung aming kahilingan sa iyo, ano man yung pinag-pray po namin, ngayon pa lang po, Panginoon, we believe, we accept, we receive in the name of Jesus Christ the answered prayers. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, at sa aming pong paghiwa-hiwalay. Lord, nais po naming isuot yung kalasag at baluting spiritual na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, right now, in the name of Jesus Christ, isinusuot po namin yung the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, and the belt of truth, that our feet are fitted with the readiness that comes from the gospel of peace, shield of faith, and the sword of the Spirit. We thank you, Father. We thank you, Jesus. And we thank you, Holy Spirit. Panginoon, minsan pa ay binabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pagsambat pagluwalhati. Ito po ang aming samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you. Thank you din po. Thank you. Thank you so much. Ay, nako. Mamaya lang hindi ako mag-iiskierda. Paalam na tayo. At Yun. bukas meron na naman tayong bagong speaker, si Pastor Ryan. Saturday po siya. Saturday. Bali Sabado dyan sa inyo, no? Oo. Yes po, opo. Sabado. Bukas si Pastor Bukas J. po si Pastor. Pastor James. Pink Pastor muna bukas. Yan, yes po. Opo. Alright, time to go, guys. See you tomorrow. Kambo, maraming salamat. God bless sa Thank you inyong so lahat. much, Ako si Papsi Ramon Pascua. Kareem Ma'am si Pascua. Kaambo on the house key. Break it down. Break it down. Hanggang bukas po muli. Good night and Hanggang God bukas. bless sa inyong lahat. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye sa inyo. Bye. Ayan. Bye po, Ma'am si Papsi. God bless po. God bless. Thank you. Thank you po, Ma'am si. Ay, wala audio. Radio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.